Hindi maiiwasan ni Dato na tumawa at magsabi, mag-isa mong tinalo ang buong club ng Tanto, ako ang nakatatandang kapatid ng martial arts club ng Universidad ng Tonchu, hindi ko maaring hayaan kang makaalis ng ganon-ganon na lang. Ano ang gusto mong mangyari? Diretsong tanong ni Jack. Maglaban tayo. Ngumiti si Dato at sinabi, oras na para maintindihan ng batang ito ang pagkakaiba sa pagitan ng mga taong mahilig sa martial arts at mga lisensyadong martial artist. Sige. Agad na itinaas ni Jack ang kanyang kamao. Hindi dito. Masyadong masikip dito. Pumunta tayo sa dojo, mas maluwag at mas madaling makipaglaban. Nakita ni Dato ang napaka-hindi propesyonal na estilo ng pag-init ni Jack at nais siyang kutsain, ang batang ito ay parang isang ligaw na tao. Kung makikipaglaban tayo, bakit kailangan pang maging komplikado? Hindi natuwa si Jack pero sumunod pa rin siya kay Dato at sa iba pa patungo sa dojo sa ikalimang palapag. Ang dojo ay napakalaki, nahahati sa dalawang palapag, at may mga bleachers. Sumunod si Jack kay Dato sa loob, maraming tao ang nag-eensayo. May mga kahoy na poste, may hotong, mga punching bag, at iba't ibang kagamitan para sa pagsasanay sa martial arts, kahit may mga rack ng armas, ngunit ang mga talam sa loob ay hindi nakabukas, ginagamit lamang bilang dekorasyon. Nakatatandang kapatid. Kamusta, nakatatandang kapatid? Bumalik na ba ang nakatatandang kapatid mula sa laban? Narinig na namin, congratulations sa nakatatandang kapatid na naitalaga sa dojo ng Long Age. Bumabati ang lahat. Walang emosyon si Jack, direkta niyang sinabi kay Dato, hey, gusto mo pa bang makipaglaban? Sino ang taong ito? Siningat ng higit sa 10 miyembro ng tradisyonal na martial arts club si Jack. Makikipaglaban, syempre makikipaglaban. Nagtawanan si Dato, parang sobrang sabik ng batang ito na makipaglaban. Pagkatapos nang marinig ng grupo ng mga miyembro ng tradisyonal na martial arts club na makikipaglaban si Dato sa isang freshman, agad silang sumigaw sa gulat. Sa kanya lang, makikipaglaban sa nakatatandang kapatid. Nagbibiro ka ba? Nagbiro ang ilang mga babae. Sa katawan niyang ito, gagamitin ko ang isang teknik na hack HDAOTM, tiyak na mahuhulog siya. Sabi ng ilang mga lalaki. Huwag siyang maliitin, hindi simpleng bata ito. Tumingin si Lovie kay Jack at Dato na nakatayo sa entablado, at mahinang sinabi, isang tao lang siyang nagwasak sa club ng Tanto, siya ay isang martial artist. Ganun ba? Nagbago ang tingin ng ilang mga babae kay Jack. Walang silbi ang club ng Tanto. Ano ang Tanto? May hahambing ba ito sa aming tradisyonal na martial arts club? Hindi natuwa ang mga lalaki. Tingnan kung paano siya tuturuan ng nakatatandang kapatid. Siguradong hindi niya kayang pigilin kahit isang atake ng nakatatandang kapatid. Sa puntong ito, sa bleachers sa ikalawang palapag ng dojo, isang matandang lalaki na may tungkod ang umupo, tahimik na pinagmamasdan ang ilalim ng entablado. Ang batang ito mula sa pamilya Dato ay lalong bumabagsak sa kanyang pagsasanay at makikipagtagisan pa sa isang freshman, hindi ba siya natatakot na mapahiya ang pangalan ng Badon si M ng pamilya Dato? Umiling ang matanda. Ang pamilya Dato ay isang mayamang angkan sa Tonchu na nagtataglay ng Badon si M na nagmula pa sa dinastiyang Baisong na may higit sa 800 taon ng kasaysayan, isang bihirang uri ng martial arts. Noong panahong iyon, ang matandang lalaki mula sa pamilya Dato ay masigasig na nag-aral ng higit sa 60 taon, nakalimutan ang pagkain at tulog, halos nakapagpabago na sa alamat ng guro, ngunit sa huli ay namatay na lamang sa katandaan. Habang iniisip ng matanda ang mga bagay na ito, nagsimula na ang laban sa ibaba. Ayaw ni Dato na mang-api kay Jack, kaya't nagpasya siyang bigyan siya ng 3 atake. Mas mabuti pang ikaw ang unang umatake, kung matalo ka mamaya, baka hindi ka makapaniwala. Talagang sobrang tamad si Jack na gumamit ng mga natutunan niyang martial arts. Ha 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 ha. Duoy dai, satan vin kuwa kulak bovo twat ctruyn bat cui. Lulam roy tikong gp mo ngui kiyo ngaonhu kauta. Toan twi lukit mui lan lanang trong lanang so chu ti sigian. Kong titi. QUYN Kwak Kong Somat, Koi Chung. Noi Zong, Antadi ng LC Long, GNCT Lap TCTRUYN Ratieng, LPBP, NHU Tieng Rang Dao. CCNNGHEM Ton Kong Biet SC Man NCHA Trong NGUI Na Idang Sden MC Nao. Ga TRNG Laklanang, GNCT Sinang Vang Lane. Enton Lam Noi, Zemerati INBI Dang TC Gian, THNG Nok Nai MUN and KH. Kiyo Chian Dai Sowin, Dai Kong Phi La TM Chet Sao.
Haidan MCNHAO. Sa puntong ito, nagbago rin ang tingin ni Dato, naging mabangis at malakas. Yumuko siya, ang katawan niya ay parang isang palaso na napakabilis na tumakbo patungo kay Jack na parang isang leopardo. Sa ganitong bilis, ang isang karaniwang tao ay hindi makakariyak, ngunit sa mga mata ni Jack, si Dato ay mabagal na parang pagong. Ang dami ng estilo, akala ko ikaw ay nasa Kimdan KY. Habang nagbibiroan, inatake ni Jack ang kanyang kamao. Para sa akin, talagang sobrang tamad siyang gumamit ng martial arts na natutunan niya. BP, ang suntok na ito ay tumama ng eksakto sa gitna ng mukha ni Dato na nagdulot sa kanya na lumipad. 2 agos ng dugo mula sa kanyang ilong ang sumabog sa hangin. Hindi lang si Lovie at ang iba pa, kundi pati na rin ang matandang lalaki na may tungkod sa bleachers ay biglang tumayo, nakabukas ang mga mata. Bumagsak si Dato mula sa entablado at bumagsak sa lupa. Pinipigilan niya ang kanyang ilong at bibig, sumigaw siya ng masakit. Ang lupa ay puno ng dugo, lahat ay natigilan. Si Dato, ang nakatatandang kapatid ng tradisyonal na martial arts club, na kilala bilang pinakamagaling sa Universidad ng Tonshu, ay na-knockout ng isang suntok sa loob ng 1 segundo. Walang lakas. Bumaba si Jack mula sa entablado, diretso siyang naglakad patungo sa daanan. Huminto ka. Nagulat si Lovie at pinigilan siya. Anong problema? Gusto mo bang makipagpalitan ng atake sa akin? Ikaw? Sino ka? Nagulat si Lovie habang tinitingnan siya. Ikaw ba talaga ay freshman sa aming paaralan? Kurso ng clinical na 2, kung hindi ka naniniwala, maaari mong suriin. Hindi na nagpasensya si Jack at nagwagayway ng kamay. Sa oras na siya ay lumingon, biglang may malakas na hangin na dumaan. Si Dato, hindi niya matanggap ang pagkatalo sa harap ng lahat, muling umatake kay Jack. Nagsasawa ka na sa pag-atake mula sa likuran, hindi ba? Nagalit si Jack, lumingon at hinawakan ng paa ni Dato na umaatake, pinalikwas ito. Isang malutong tunog ang umabot, isang nakakatakot na sigaw ang biglang umabot sa dojo. Ang paa ko. Nabali ang paa mo. Malupit na sinabi ni Jack, nakatatandang kapatid. Nagmadaling tumakbo ang mga tao mula sa tradisyonal na martial arts club, natatakot na tiningnan si Dato. Si Dato ay sobrang nasaktan na parang iiyak, nakaluhod na niyayakap ang kanyang paa, sumigaw, tumawag ng ambulansya. Bakit kayo nandyan? Tumawag na ng ambulansya. Hindi pwedeng mabali ang paa ko, tumawag ng ambulansya. Bakit kayo nandyan? Tumawag na ng ambulansya. Hindi pwedeng mabali ang paa ko. Jack, maghintay ka. Hindi pa ito tapos. Dapat kang mamatay. Agad na tumawag ang lahat ng ambulansya. Sa ganitong paraan, walang sino man sa Tonshu ang magkakaroon ng lakas ng loob na mang-abala sa akin. Sa isip ni Jack, ipinasok ang 2 kamay sa kanyang bulsa at umalis sa dojo. Nang siya ay handang umalis sa sentro ng mga aktibidad ng estudyante, muling pinigilan siya ni Lovie, hintayin mo sandali. Ano na naman, hindi na nagpasensya si Jack at lumingon, napansin na sa pagkakataong ito ay may isang matandang lalaki na nakasuot ng suit sa tabi ni Lovie. Ang matandang lalaki ay nasa 70 taong gulang, may hawak na kahoy na tungkod, may puting buhok at may maamong mukha na nakatingin sa kanya na may komplikadong tingin. Magandang araw, Ginoong Punong Guro. Magandang araw, Ginoong Punong Guro. Ang ilang estudyante na dumaan ay bumati. Narinig ni Jack ang tawag nila, tumitig siya kay Lovie na walang masabi. Ang bilis ng pag-uulat, magaling. Nais sanang ipaliwanag ni Lovie ngunit ngumiti ang matandang lalaki na may tungkod, haha, hindi ko akalain na sa mga freshman ng Universidad ng Tonshu ay may isang bihasang martial artist, hindi ko alam kung saan ka nagmula. Isa lang akong karaniwang estudyante. Sagot ni Jack, karaniwang estudyante na kayang talunin si Tiu Dato sa isang atake? Nakakunot ang noo ng matandang lalaki na may tungkod, batang kaibigan, alam mo ba, si Chu Dato ay kamakailan lang nanalo ng 3 pwesto sa Provincial Martial Arts Competition ng Jiangnan, at nagpa siya ang paaralan na ipadala siya sa dojo ng Long H. Hindi ko alam ang tungkol sa martial arts competition, wala rin akong alam sa dojo ng Long H, ang alam ko lang ay sobrang pangit niya. Tapat na sinabi ni Jack, bata. Tara na sa opisina ko at mag-usap tayo. Narinig ni Lovie si Jack na pinahiya ang kanyang nakatatandang kapatid na guro kaya't labis siyang nagalit. Ngunit nang isipin na ang nakatatandang kapatid na guro ay natalo sa isang atake at hindi man lang nakapagpigil sa likod, siya ay naubusan ng salita. Saan kaya nagmula ang taong ito na si Jack? Bata,
Tara na sa opisina ko at mag-usap tayo. Nagbago ang anyo ng matanda, sinabi niya. Kakatwa mo lang ang paan ni Xiao Duan, mas seryoso ito kaysa sa iniisip mo. Kung hindi ako makakapag-ayos, ang iyong landas sa pagsasanay sa martial arts ay malamang na mapuputol mula ngayon. Sa huli, ang mga kabataan tulad mo ay hindi ba alam kung paano magpigil? Si Jack, na walang ginagawa, ay sumama na lang sa kanya. Gusto niyang malaman kung ano ang background ng taong si Dato. Habang nag-uusap sa daan, nalaman niya na ang matandang ito ay si Owen, lolo ni Lovie, dating pangulo ng Universidad ng Tonchu, at may mataas na reputasyon sa paaralan. Pagdating sa opisina, inutusan ni Owen si Lovie na maghanda ng tsaa para kay Jack at nagsimula ng magsalita. Bata, ang iyong martial arts ay hindi mo matutunan kung wala ang Tankan Daisu. Hindi ko alam kung sino ang iyong guro, tanong ni Owen na may ngiti. Kahit sabihin mo, hindi mo siya makikilala. Ang lakas ng loob mo. Nang matapos na si Lovie sa paghahanda ng tsaa, hindi masaya na sinabi. Ang lolo ko ay ang Executive Director ng Traditional Martial Arts Association branch ng Tonchu, sa buong Tonchu at higit pa, walang hindi siya kilala. Si Owen ay ngumiti at hindi nagsalita, malinaw na totoo ang bagay na ito. Ang mga Grandmaster at mga dalubhasang may internal energy sa lalawigan ng Jiangnan, kahit sa listahan ng pagpaparehistro o sa mga nakasarang pagsasanay, alam na alam niya. Ang aking guro, ang kanyang pangalan ay Dao Kuang. Sabi ni Jack, Dao Kuang? Babae, nagulat si Lovie. Pangalan ng daan, isang alagad ng daan? Nagtataka si Owen. Ang mga alagad ng daan ay iba sa mga martial artist. Ang una ay nag-aaral ng kaluluwa at may hawak na mga kasanayan sa daan. Ang huli ay nag-e-ensayo ng katawan at martial arts. Ang dalawang landas ay nagdadala sa lakas. Ngunit sa pagdaan sa listahan ng mga malalakas sa timog sa kanyang isipan, hindi naaalala ni Owen ang anumang babaeng alagad ng daan na may pangalang Dao Kuang. Siyempre, hindi niya alam. Dahil ang guro na si Dao Kuang ay dating nakatatandang elder ng Puryang Wujigong sa Little Southern Heaven, isang mataas na cultivator sa Yuanying stage. 500 taon na ang nakalipas, dahil sa isang hindi inaasahang pagkakataon, si Jack ay naging disipulo ni Dao Kuang at naging pinakamasamang may talento sa kanyang mga estudyante. Ngunit Tongkwa NLC Kong Ngong, siya ay unti-unting naging pinakamagaling na disipulo ng buong THUN Dong VCC Kong, at nakamit din niya ang tunay na pamana ng Dawet Liwanag. Subalit sa kalaunan, nabigo si Dawet Liwanag na makapagpabago sa Hoa THNKY, at naglaho ang kanyang kaluluwa, kaya't ang THUN Dong VCC Kong ay nawala ng isang mataas na nakatatandang guro, at nawala rin si Jack sa kanyang guro. Sa mga sumunod na araw, sa tuwing naaalala niya ang eksena sa gitna ng lawa noong araw na iyon, palagi siyang nagsisisi na hindi siya kumilos, kung gayon, marahil ay hindi siya aalis sa kanya. Ang guro ko ay isang nakatagong dalubhasa, normal lang na hindi ninyo siya narinig. Lumabas si Jack mula sa kanyang alaala. Ganun ba? Tumango si Owen, pag-usapan na natin ang mga bagay na mahalaga. Katatapos ko lang suriin ang sugat ni maliit na tanggapan, hindi magaan ang sugat sa kanyang kanang binti, mukhang aabutin ng hindi bababa sa kalahating taon para gumaling. Ngayon ay panahon ng kasikatan ni maliit na tanggapan, tiyak na hindi siya patatawarin ng pamilya dahil tagumpay. Pamilya dahil tagumpay? Talaga bang malakas sila? Nanatiling kalmado ang mukha ni Jack. Hindi ka ba taga Tonchu? Nagtataka si Lovie. Oo, ngunit ang mga magulang ko ay mga ordinaryong tao. Sabi ni Jack, kaya pala, nakapamaywang si Lovie, ang pamilya dahil tagumpay ay isang mayamang angkan sa Tonchu, ang kanilang kapangyarihan ay katumbas ng pamilya namin, maraming mga mandirigma sa kanilang tahanan, kaya't nagkakaroon ka ng malaking problema. Ang tanging paraan upang masolusyonan ang problemang ito ngayon ay ang mabilis na makahanap ng matatakbuhan. Hindi napigilan ni Jack ang ngumiti, sino ang magiging matatakbuhan dito, ang pamilya mo. Nang makita ni Lovie ang kanyang anyo, bigla siyang nagalit, akala mo ba ay tatanggapin kami ng pamilya N? Magandang relasyon ng pamilya dahil tagumpay sa tradisyonal na asosasyon ng martial arts, kaya't ayaw naming makaranas ng gulo. Ikaw ay isang ordinaryong mandirigma lamang, anong galing mo? Sige na, Lovie. Nang sandaling iyon, tumigil si Lovie, umupo sa sofa, at tinamaan ng tingin si Jack. Tahimik na umiinom ng tsaa si Jack, hindi na siya nakipagtalo sa isang babae. Bata, sa iyong murang edad ay nakapag-aral ka na ng mataas na antas ng martial arts, maaari kang magparehistro para sa pagsusuri ng Long H Martial Arts School. Kung makakapasok ka sa pagsusuri, tutulungan kita, aminin mo ang iyong pagkakamali, baka sakaling patawarin ka ng pamilya dahil tagumpay.
Umiling si Jack, kalimutan mo na, masyadong magulo. Si Owen, hindi napigilan ni Lovie. Hey. Ang lolo ko ay tumutulong sa iyo, anong klaseng ugali ito? Inilapag ni Jack ang tasa ng tsaa, at mahina hong tumayo, salamat sa kabutihan ng lolo N, ngunit hindi ko pa rin kailangan. Napakamot ng ulo si Owen, bata, maraming mga mandirigma ang tinanggap ng pamilya dahil tagumpay mula sa labas, marami sa kanila ang may mga krimen sa kanilang pangalan, ikaw. Hindi pa siya natatapos magsalita. Dong! 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 Isang mabilis na katok ang umuugong. Nagtinginan sina Lovie at Owen, tumayo at nagbukas ng pinto. Guro, hindi maganda ang sitwasyon, dumating ang pamilya dahil tagumpay. Isang guro na may salamin ang nakatayo sa pinto, pawis na pawis, itinuturo si Jack, dumating sila para hanapin ang batang ito, hindi mapigilan ng mga gwardya. Ang bilis naman. Nagulat si Lovie, may kailangan akong gawin, umaalis na ako. Lumabas si Jack mula sa opisina. Bata, sandali. Sinubukan ni Owen na pigilan si Jack ngunit hindi siya pinansin at diretsyong lumabas. Nagpadyak si Owen ng 2 beses, nagmadaling sumunod. Lolo, kung hindi siya nagpapahalaga, bakit ka pa nagmamalasakit kung siya ay buhay o patay? Galit na galit si Lovie, hindi pa siya nakakita ng sino man na walang kaalaman sa kabutihan. Sa pasilyo, mabilis na naharang si Jack ng isang matipunong lalaki. Ang lalaki ay nasa mga 40 taon, may balat na kulay tans at matipuno ang katawan, lalo na ang kanyang mga paa na may suot na tela, tahimik at matatag. Ang mga gwardya na nakahiga sa sahig sa likuran ay humihikbi, hindi makabangon. Kaibigan, alam mo ba ang taong nagngangalang Jack? Lumapit ang lalaki. Ako iyon, ano ang kailangan mo? Tugon ni Jack na kalmado. Ibig sabihin, ikaw ang nagpasakit sa anak ng pamilya dahil tagumpay? Huminto ang lalaki at pinaikit ang kanyang mga mata. Kung anak ng pamilya dahil tagumpay, oo, ginawa ko. Tumango si Jack. Magaling, tapat. Pinalo ng lalaki. Lumabas si Lovie mula sa opisina, nang marinig ito, halos mawalan siya ng malay. May sira ba ang ulo ng taong ito? Bituin bakal. Lumapit si Owen kay Jack, may bahagyang seryosong tono, nagpunta ka sa teritoryo ng Tonchu para gumawa ng gulo, hindi ka ba natatakot na mahuli ka ng asosasyon ng martial arts? Mula nang huli tayong nagkita, wala namang problema, haha. Sabi ng matipunong lalaki na si Bituin Bakal, ngumiti siya. Hindi alam kung bakit, parang may pang-aasar sa kanyang ngiti. Ginoong Owen, hindi ito iyong usapan, inutusan ako ng pinuno ng pamilya dahil tagumpay na dalhin ang batang ito pabalik. Sabi ni Bituin Bakal, ang nangyari sa Universidad ng Tonchu ay usapan ko. Nagpadyak si Owen gamit ang kanyang tungkod. Ginoong Owen, talagang hindi ito iyong usapan, mas mabuting huwag ka nang makialam. Biglang nagsalita si Jack, ikaw. Halos magalit si Lovie, hindi makapagsalita si Owen, may isip ba ang batang ito? Si Bituin Bakal ay nagmula sa Guangdong, kahit hindi siya itinuturing na isang dalubhasa sa mundo ng martial arts, nag-aral siya ng martial arts ng ilang dekada, nasa kanyang pinakamainit na edad. Si Jack ay ilang taon pa lamang, gaano karaming mga mandirigma ang kaya niyang labanan? Gaano karaming karanasan ang naipon niya? Hahaha. Owen, narinig mo ba? Ang batang ito ay hindi nagmamalasakit sa iyong damdamin, ay nako, ang mga kabataan ngayon. Huwag ka nang mag-aksaya ng salita. Pinutol ni Jack ang kanyang sinasabi, may hindi pagkakaintindihan sa kanyang mukha, kung gusto mong makipag-away, bilasin mo, huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Ganap na naubusan ng salita si Lovie. Nakakita na siya ng mga taong mayabang, ngunit hindi pa siya nakakita ng sinuman na kasing yabang nito. Si Bituin Bakal ay naglakbay sa mundo ng martial arts ng higit sa 20 taon, maraming beses na siyang nakasakit ng iba, kung mahuhuli siya ng mga mandirigma, paano siya makakalaban? Ang mga kabataan ngayon ay parang mga batang baka na hindi natatakot sa mga butas. Gumawa ng gulo, mukhang kailangan kong turuan kayong lahat. Tumawa si Bituin Bakal, itinaas ang kanyang kanang paa ng mataas, ang talampakan ng paa ay nakabuka, ang mga daliri ay nagkakabit, parang isang makamandag na ahas na naglalabas ng dila. Ang kanyang ibabang bahagi ay napaka-stable, sa isang sulyap ay alam mong siya ay isang dalubhasa sa martial arts. Swoosh! Isang anino ang lumitaw, ang paa ni Bituin Bakal ay parang bala na tumama sa dibdib ni Jack. Alam niyang ang anak ng kanyang pamilya ay nag-aral ng Batho NCM hanggang sa maliit na antas ng martial arts, kahit na ang taong ito ay mukhang bata, malamang ay umabot na siya sa mataas na antas, kaya't direkta niyang ginamit ang mabigat na atake, nais na isang sipa lamang ay mapatamba ang kaaway. Kung tama ang sipa na ito, ang isang ordinaryong tao ay hindi mamamatay kundi tiyak na masusugatan.
Ngunit sa kalahating segundo, siya ay tumama sa hangin, nawala si Jack sa kawalang saysay. Bago siya nakapag-react, ang kanyang kaliwang paa na nakatayo sa lupa ay nakaramdam ng matinding sakit. Sa pasilyo umuugong ang sigaw ng sakit ni Bituin Bakal. Ang mandirigma mula sa Guangdong na nag-aral ng matigas na paa sa loob ng maraming dekada ay humahawak sa kanyang kaliwang paa na nasugatan, nakahiga sa lupa at umuungal ng masakit. Si Lovie ay natatakot na napasigaw. Maging si Owen at ang guro ay humihigop ng malamig na hangin. Nakita, ang kaliwang paa ni Bituin Bakal ay naging isang bonte ng laman, ang kanyang sapatos na tela ay nabasa ng dugo, talagang nakakatakot. Ang kasanayang ito ay talagang nakakahiya. Malamig na sabi ni Jack, parang nababahala sa sobrang ingay ni Bituin Bakal, muling sinipa siya ni Jack, diretsong pinatumba si Bituin Bakal. Pagkatapos, sa mga mata ng mga nagulat na Owen at Lovie, siya ay naglakad palayo. Bakit paano ito nangyari, Lolo? Si Lovie ay hindi makapaniwala. Talagang mabilis ang bilis. Ang mga mata ni Owen ay nagpakita ng pagkabigla, pagkatapos ay huminga siya ng maluwag sa dibdib, bata pa, ngunit nagawang talunin. Hindi, pinabagsak ang bakal na paa ng pito, talagang hindi madali, hindi ko alam kung anong mataas na tao ang nakapag-aral ng ganitong kahusay na estudyante. Sa katunayan, kumpara sa lakas ni Jack, mas labis na namangha si Owen sa kanyang kalooban. Nang mandirigma na nasa rurok ng lakas, parang pinipiga ang isang balang, hindi man lang siya namula kahit kaunti, ang kaloobang ito, ang kalmadong ito, talagang bihira sa mundo. Paano kaya siya nag-aral? Tanong ni Lovie na tila hindi makapaniwala. Sa panahon ngayon, umuunlad ang internet. Ang balita na ang bakal na paa ng pito ay nawasak ng isang estudyante ay mabilis na kumalat sa mundo ng martial arts sa Jiangnan, na nagpasimula ng masiglang talakayan sa lahat. Sa isang pribadong mansyon sa Tonchu, isang gitnang edad na lalaki na may estilo ng buhok na Mediterranean ay nagbabasa ng balita sa kanyang telepono, unti-unting nagiging madilim ang kanyang mukha. Siya ang pinuno ng pamilyang Dahil Tagumpay, si Dahil Tagumpay, ama ni Dahil Agos. Pagkalipas ng ilang sandali, isang tao na nakadamit tulad ng isang tagapangalaga ang pumasok mula sa labas. Ginoo, ang bakal na paa ng pito ay mas malubha ang pinsala kaysa sa batang Ginoo, ang mga ugat ng kanyang kaliwang paa ay ganap na nawasak, ang mga nerbiyos ay namatay, sa hinaharap ay kailangan niyang gumamit ng tungkod para makalakad. Sabi ng tagapangalaga, talagang malupit ang batang iyon. Nagkunot ng noo si Dahil Tagumpay, nakaimbestiga na ba? Ano bang pinagmulan ng Jack na ito? Talagang malupit ang batang iyon. Nakaimbestiga na ba? Ano bang pinagmulan ng Jack na ito? Siya ay mula sa bayan ng Thongduang, nag-aaral ng klinikal na medisina sa Universidad ng Tonchu, nahanap din ng aking mga tauhan na siya ay nasa parehong lugar kasama ang anak na babae ni Hawak Tanaw Bundok mula sa pamilyang HA. Pamilyang HA, isa ba siya sa pamilyang HA? Ang pamilyang HA ay isa rin sa mga kilalang angkan sa Tonchu, lalo na ang kumpanyang HA na pinamumunuan ni Hawak Tanaw Bundok, na maaaring isama sa top 10 sa Tonchu. Ang kanilang kapangyarihan ay hindi mas mababa sa pamilyang Dahil Tagumpay. Kung si Jack ay talagang mula sa pamilyang HA, magiging malaking problema ito. Sa ngayon, hindi pa ito ganap na malinaw. Ipagpatuloy ang investigasyon. Alamin kung sino ang nagturo sa kanya ng martial arts, ano ang kaugnayan niya sa pamilyang HA, lahat ng ito ay alamin mo para sa akin. Sabihin mo rin kay Do Tao na dumaan dito. Nang marinig ang pangalang Do Tao, halatang nagulat ang tagapangalaga. Siya ang pinakamalakas na tauhan sa mga bisitang inaalagaan ng pamilyang Dahil Tagumpay. Ginoo, nais mo bang ipasa ang usaping ito sa mga bayani? Mungkahi ng tagapangalaga, kung sinadyang saktan ng iba, maaaring hatulan ng 3 taon o higit pa, 10 taon o mas mababa, sa oras na palayasin, halos nawasak na ang batang ito. Unang putulin ang 2 paa niya, pagkatapos ay ipasa sa mga bayani, hindi pa huli. Masungit na sinabi ni Dahil Tagumpay, ang malamig na liwanag sa kanyang mga mata ay kumikislap. Ang pagbugbog sa anak ni Dahil Tagumpay na ganito, hindi lang basta pagkakakulong ang solusyon dito, kung sa lumang lipunan, matagal na siyang nakahandusay sa kalsada. Si Jack ay hindi talaga pinapansin ng pamilyang Dahil. Isang mayamang angkan sa isang maliit na lugar, kahit isang truck ko na antas ay hindi sigurado na mayroon. Umalis mula sa sentro ng aktibidad ng mga estudyante, diretsyong nag-aral si Nina tahanan sa hapon, dahan-daang lumabas mula sa campus. Malapit sa hardin ng mga rosas ay may isang pamilihan ng mga produktong pang-agrikultura. Bumili si Nina tahanan ng kaunting karne ng baka at manok, handang dalhin ito sa restoran para ipagawa kay Lia Buwan.
Nang kinuha niya ang kanyang telepono upang magbayad, napansin niyang ilang beses siyang tinawagan ni Hilda Sulat. Alo, anong kailangan? Tumawag muli si Nina Tahanan. Sa wakas, sinagot mo ang telepono. Sa kabilang linya ay narinig ang nag-aalalang boses ni Hilda Sulat. Nasaan ka ngayon? Okay ka lang ba? Ano bang pwedeng mangyari sa akin? Medyo naiinis si Nina Tahanan, bakit bigla siyang nag-aalala sa kanya ng babaeng ito? Hindi ba't dinala ka ng mga tao ng club sa labas? Tanong ni Hilda Sulat. Tungkol dito, nakatagpo ako ng punong guro, pinakawalan nila ako. Nagbiro si Nina Tahanan, may kailangan ka pa ba? Kung wala na, isasara ko na ito, namimili ako ng pagkain. Kung isasara mo, isara mo. Sino bang may pakialam na tumawag sa'yo? Nagalit si Hilda Sulat at siya na ang nagpatay ng tawag, nag-iisip na ang telepono na ito ay pag-aari ng isang prinsesa, hindi alam kung gaano karaming mga lalaki ang nagnanais dito, bakit siya ganito ka-impatient? Talagang nakakapagod siya. Tanong ni Lina na nasa tabi. Swerte lang siya, nakatagpo ng punong guro. Ayos lang iyon. Pinalo ni Lina ang kanyang dibdib, pagkatapos ay naisip ang isang bagay. Tama nga, Sulat, hindi ba sinabi ni Tia Carla na ipaalam mo kay Tay LC na kakain tayo sa Zinlook Tia mamaya? Oo nga, paano ko ito nakalimutan? Medyo nagulat si Hilda Sulat pero nang maalala ang tono ng impatience ng kausap, tinamad siyang kunin ang telepono. Sa huli, si Lina ang tumawag kay Nina Tahanan. Sa TNG-6 ng Diamond Club, si White ay tumingin sa bag ng mga kabute na nakalagay sa bar, itinaas ang kamay at sinampal si Dante Tagumpay. Bakit mo ako pinabayaan na maghanap ng lason at ito ang ibinigay mo sa akin? Walang silbi. Kahit ganitong simpleng bagay, hindi mo magawa. Hawak ni Dante Tagumpay ang kanyang namumula na mukha, umiiyak na nagsabi, Kuya White, hindi mo ako dapat husgahan, huwag mong maliitin ang mga kabuteng ito, tinatawag silang Kai Thursday Ton, tumutubo sa rehiyon ng Linam, napakamatinding lason. Huwag sabihin na isang estudyante, kahit isang baka ay maaaring mahulog. Kumislap ang mga mata ni White, totoo ba? Patuloy na tumango si Dante Tagumpay, totoo, maraming tao ang namatay sa pagkain ng ganitong kabute, matagal nang ipinagbawal ang pagbebenta nito. Ngunit kamakailan lang, may isang grupo ng mga smuggler na dumating sa Jiangnam, humingi ako ng kaunti, hindi ba't madalas kumain si Nina Tahanan sa grill na iyon, kaya't gagawin natin siyang target, hahaha. Ngunit kamakailan lang, may isang grupo ng mga smuggler na dumating sa Jiangnam, humingi ako ng kaunti, hindi ba't madalas kumain si Nina Tahanan sa grill na iyon, kaya't gagawin natin siyang target, hahaha. Pagkatapos, ilang mga tauhan ang nagdala ng isang asong gala mula sa labas. Naglagay si Dante Tagumpay ng guwantes, pinigaang, Kai Thursday Ton, at hinalo ito sa pagkain ng asong gala, pinakain ito. Makalipas ang ilang sandali, ang asong gala ay nagsimulang bumula ang bibig, nahulog sa lupa at namatay. Ang buong katawan nito ay nagpakita ng nakakatakot na asul itim, may dugo sa 7 butas ng katawan, at ang sitwasyon ng pagkamatay ay talagang nakakaawa. Grabe! Ganito ba katindi ang lason? Nakatayo si Milo kaalaman sa isang tabi, bahagyang nagbago ang kanyang mukha. Tumawa si White, inutusan si Dante Tagumpay na gawin ito ng maayos, dapat walang makakaalam, mas mabuti pang ipasa ang kasalanan kay Lia Buwan. Nina Tahanan, sa susunod na buhay, sana'y maging mas maingat ka, hindi lahat ay pwede mong gawing biro. Alas 7 ng gabi, sumakay si Nina Tahanan ng taxi papunta sa hotel na Chute, ang staff ay nagdala sa kanya sa marangyang silid sa ika-6 na palapag. Nandoon sina Hilda Tanaw Bundok, Tia Carla, Hilda Sulat at Lina, kasama rin ang butler na si Paulo Laban. Hi, Kuya Tay LC. Masiglang kumaway si Lina, Tiuthung. Ngumiti si Nina Tahanan bilang tugon. Ngunit nang makita ang ama at anak na sina Hilda Tanaw Bundok at Hilda Sulat, halatang humina ang kanyang ngiti, at magalang na tinawag ang Tiyong HA. Tiuthung. Maupo ka na. Likhang naglaan si Tia Carla ng isang upuan para kay Nina Tahanan, katabi ni Hilda Sulat. Pagkatapos ay nagreklamo pa sa kanyang anak, bakit hindi mo siya dinala, pinabayaan mo siyang sumakay ng taxi. Bakit ko siya kailangang dalhin? Mayabang na sagot ni Hilda Sulat, bakit wala kang kaunting asal? Galit na tinignan siya ni Tia Carla, sabay ngumiti at sinabi kay Nina Tahanan, Tiuthung, huwag mong pansinin, spoiled na ang batang ito. Nanay. Galit na sumigaw si Hilda Sulat. Galit na tinignan siya ni Tia Carla, sabay ngumiti at sinabi kay Nina Tahanan, Tiuthung, huwag mong pansinin, spoiled na ang batang ito.
Sa katunayan, nagduda siya kung si Nina Tahanan ay anak ng kanyang ina sa labas, kung hindi, bakit siya ganito kabait sa kanya. Ayos na, simulan na ang pagkain. Nagsalita si Hilda Tanaw Bundok, ang butler na si Paulo sa likuran ay nagbigay ng isang sulyap sa staff, at mabilis na nakipag-ugnayan ang staff sa kusina para dalhin ang pagkain. TIU Thin, narinig ko na nagkaroon ka ng gulo sa paaralan ngayon. Nakakunot ang noo ni Nina Tahanan, paano niya nalaman yon? Asawa, anong nangyari? Tanong ni Tia Carla, na kilala rin bilang KIU Teen, na puno ng kuryosidad. Ang batang ito ay sa unang araw ng pasukan, nakipag-away sa ilang mga upperclassmen, narinig ko pa ng mga tao ng club ang mga iyon, lahat sila ay napunta sa ospital. Ano? Napapahiyang tanong ni KIU Teen. Naramdaman ni Nina Tahanan na siya ay labis na nag-aalala. Ang insidente kay Dante Tubigbuan at ang bakal na paa ni Bey ay pinigilan na ni Ginoong N. Ang ganitong balita kung kumalat, magkakaroon ito ng masamang epekto sa paaralan. Nagtinginan sina Hilda Sulat at Lina na may takot. Hindi ba't sinabi mo na nakatagpo ka ng punong guro at pinakawalan ka nila? Tanong ni Hilda Sulat kay Nina Tahanan. Oo, niloko kita. Sabi ni Nina Tahanan. Ikaw. Nagalit si Hilda Sulat. Si Lina naman ay natatawa sa ugali ni Nina Tahanan. TIU Teen, paano ka nakipag-away sa paaralan? Mahigpit na sinabi ni KIU Teen, mahirap na nakuha mo ang iyong admission sa Tonchu University, kung matanggal ka, gaano kahirap para sa iyong ina? Ahirap na nakuha mo ang iyong admission sa Tonchu University, kung matanggal ka, gaano kahirap para sa iyong ina? Tia Carla, sila ang unang umangkop sa akin. Sabi ni Nina Tahanan na may ngiti, kahit na ganoon, hindi ka dapat makipag-away. Sabi ni KIU Teen, hindi na lang nagbigay ng paliwanag si Nina Tahanan. Hahaha, ayos lang, ngayon sa atin ay pinahahalagahan ang martial arts, ang pag-aaral ng martial arts ay naging uso, normal lang na makipag-away ang mga kabataan. Pinagpawisan ni Hilda Tanaw Bundok ang kanyang manggas, asawa, iniisip ko lang kung ang kakayahan ni TIU Teen ay ganito, kung maging bodyguard siya ni Hilda Sulat, hindi ba't magiging maganda yon? Mukhang hindi pa siya sumusuko. Palihim na umiling si Nina Tahanan. Hindi masyado. Sabi ni Carla tahimik na nakakunot ang noo, estudyante ng kolehiyo, ang pag-aaral ang pinakamahalagang tungkulin. Tahimik Teen, dapat mo ring isaalang-alang ang ating anak na babae, si Hilda Sulat ay napakaganda, hindi ba't maraming mga lalaki ang nag-abala sa kanya mula pagkabata? Seryosong sinabi ni Hilda Tanaw Bundok, sa tingin ko, ang kalagayan ng ekonomiya ni Nina Tahanan ay hindi masyadong maganda, ngayon ay lumalaki na siya, dapat na niyang maunawaan ang pagkuha ng pera para mabawasan ang pasanin ng pamilya. Bibigyan ko siya ng 20,000 sahod bawat buwan, ang sahod na ito ay mas mataas pa sa 70% ng mga propesyonal sa Tonchu, at kapag nagtapos siya, maaari pa siyang direktang magtrabaho sa HA Corporation. Pangunahing si Nina Tahanan ay isang taong kilala natin, mas mapayapa tayong gamitin siya, tama ba asawa? Nang marinig ito ni Carla tahimik, naramdaman niyang may katwiran ang sinasabi ni Hilda Tanaw Bundok. Lumaki si Hilda Sulat na maganda, mahilig sa fashion, mahilig sa kasiyahan, mula pagkabata ay nakatagpo ng maraming mga kalalakihan na may masamang intensyon. Ngunit natatakot siyang masaktan ang dignidad ni Nina Tahanan, kaya tinanong, Naina, ano sa tingin mo? Nanay, tatay, hindi ko kailangan ng bodyguard. Hindi natuwa si Hilda Sulat at nagmukmak, tumahimik ka, walang puwang para sa iyo dito. Galit na sinaway ni Hilda Tanaw Bundok siya, nagkunwari si Nina Tahanan na nag-iisip ng matagal, sa wakas ay umiling. Pasensya na, tiyong HA, wala akong interes sa posisyon ng bodyguard para sa anak mong babae. Naina, maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit? Kung ito ay tungkol sa sahod, maaari pa tayong makipag-ayos. Hindi ito tungkol sa pera, pangunahing hindi kami magkasundo ni Hilda Sulat. Tapat na sagot ni Nina Tahanan. Walang masabi si Lina, masyadong tapat si Ty LC. Ayusin natin ito, hindi kami magkasundo. Galit na sinabi ni Hilda Sulat. HMM, ngunit kung si Lina, sa ganitong uri ng personalidad, hindi na kailangan ng sahod, magiging bodyguard ako ng libre para sa kanya. Anti-LC, bakit bigla ka namang nang-aasar sa akin, nakakainis? Ang maliit na mukha ni Lina ay namumula, napaka-cute. Siyempre, nagbibiro lang si Nina Tahanan. Kahit natawagin pa ang pinuno ng mundo, wala pa ring karapatan na gawing bodyguard siya. Ikaw ang nagpasimula ng damdamin sa pagitan naming mga babae, walang hiya. Hilda Sulat, anong klase ng usapan yan? Sabi ni Carla tahimik na nagbabala.
Hay, kalimutan mo na. Si Hilda Tanaw Bundok ay nagwagayway ng kanyang manggas, pinabayaan ang usaping ito, ngunit sa kanyang puso ay nananatiling nag-iisip na hindi marunong makisama si Nina Tahanan. Nagdala na ng pagkain ng kusina, 10 ulam at isang sabaw, kumpleto ang kulay, amoy, at lasa. Si Hilda Sulat ay sobrang galit na hindi makakain ng kahit isang ulam, habang si Nina Tahanan naman ay kumakain na parang walang bukas. Sa oras na ito, may isang staff na nagdala ng maliit na cart, nagdala ng isa pang ulam. Hindi namin ito in-order. Si Juan Gia Paulo ay tumingin at napansin na ito ay isang masarap na sabaw ng kabute. Ginoo, ito ay regalo mula sa aming hotel, kailangan lang na umabot ang iyong gasto sa isang tiyak na pamantayan. Sabi ng babaeng staff na may ngiti, sige, ihain mo na. Si Juan Gia Paulo ay tumango. Sinunod ng babaeng staff ang utos. Dahil malapit si Nina Tahanan sa sabaw na ito, agad siyang kumuha ng isang mangkok. Nang makainom siya ng isang lagok, napansin niyang may kakaiba. Sa masarap na sabaw, may halong isang uri ng nakal-alasong sangkap. Sandali, nang makita niyang si Hilda Sulat ay kumuha rin ng isang mangkok, agad niyang kinuha ito, seryoso ang kanyang mukha. Anong ginagawa mo? Bakit mo kinukuha ang sabaw ko? Marami pa namang natira, hindi ka ba makakakuha ng sarili mo? May lason ng sabaw. PFFT, nabaliw ka ba? Sa tingin ko ikaw ang may lason, bitawan mo yan. Si Nina Tahanan ay biglang ibinuhos ang sabaw. May lason ng sabaw. Seryosong sinabi ni Nina Tahanan. Ikaw, si Hilda Sulat ay halos mawala ng malay sa galit. TIU Thin, ano bang nangyayari? Si Carla tahimik ay may pagkalito sa kanyang mga mata. Tia Carla, Tito Hilda, talagang may lason ang sabaw na ito, maniwala ka sa akin. Ang mukha ni Nina Tahanan ay matatag. Si Carla tahimik at Hilda Tanaw Bundok ay nagtinginan, nahihiya at nagdududa. Ginoo, mangyaring huwag mag-alala. Ang sangkap ng sabaw na ito ay kabute ng ants, nagmula sa linam, ito ay may tiyak na lason, ngunit pagkatapos itong maayos na proseso ng aming chef, ang lason ng kabute ay ganap na naalis, maaari kang magtiwala na maaari itong tikman. Jack, narinig mo na, ayos lang iyon. Ngumiti si Mary bilang pang-aliw. Tama nga, ang pangalan ng taong iyon ay hindi pa nakakaranas ng buhay, kahit na ang pufferfish ay may lason, pero hindi naman ibig sabihin na hindi ito kinakain ng mga tao. Nagalit si Rose at nagmurmur, kumuha ng isa pang mangkok ng sabaw. Pero hindi niya inasahan na kukunin ito ni Jack. Ibalik mo sa akin, sigaw ni Rose na galit. Hindi siya pinansin ni Jack at ibinigay ang sabaw sa staff, sabi mo walang lason? Kaya uminom ka ng sabaw na ito. Tungkol dito, nagpakita ng napaka-awkward na ekspresyon ang staff. Pasensya na, sir, may patakaran ang aming hotel. Mukhang hindi ito patakaran kundi dahil hindi ka makapangahas. Tinutok ni Jack ang kanyang tingin sa staff. Kanina, nang kumuha si Rose ng sabaw, halatang may kakaibang tingin ang babaeng ito. Ayos na. Medyo hindi natuwa si Huling Tanaw ng Bundok, sinabi, ang Zine Look Thea ay isang 5-star hotel, hindi magkakamali ang chef sa ganitong mababang antas, umupo ka na, kumain ng masaya, huwag nang gumawa ng mga bagay na makakasama sa sarili mo. Kapatid Tay Elsie, hindi ba't kumain ka ng isang mangkok ng sabaw? Mukha namang okay ka. Tanong ni Lina na may pagkamausisa. Naghirap si Jack sa kanyang mga salita. Bago pumasok sa THUN Dong VCC Kong, nag-aral siya ng medisina sa loob ng 400 taon, sigurado siyang ang lason sa mangkok ng sabaw na ito ay sapat upang patayin ang isang elepante. Ang dahilan kung bakit hindi siya apektado ay dahil sa ang kanyang katawan bilang isang cultivator sa Nguyen-an ay malakas, at pangalawa, kumain siya ng isang pil mula sa hari ng mga ahas, kaya hindi nakapasok ang lason sa kanyang katawan. Pero kung sasabihin niya ito, ituturing siya ng mga tao na baliw. Sa tingin ko, siya ay isang unggoy na inanyayahan para maging katatawanan. Nang makita ni Rose na hindi makapagsalita si Jack, siya ay nagbiro. Sa oras na ito, tumingin si Jack kay Huling Tanaw ng Bundok, ilang beses na tumingin at sinabi, Tito Huling, 3 araw na ang nakalipas, nagkaroon ka ba ng nosebleed? Paano mo nalaman? Nagulat si Huling Tanaw ng Bundok, hindi makapaniwala. Nag-iisip ba si Jack na parang Diyos? Noong umaga ng nakaraang araw, habang nagmumuni-muni siya, nagkaroon siya ng nosebleed, pero hindi niya ito sinabi sa sinuman. Paano nalaman ni Jack ang bagay na hindi alam ng taong nasa tabi niya? Nag-iisip ba si Jack na parang Diyos? Dahil sa Tito Huling, medyo may problema ang katawan mo. Isang nakakagulat na pahayag ang sinabi ni Jack. Ang mukha ni Huling Tanaw ng Bundok at Mary ay parehong nagulat at ang kanilang mga mata ay nagsimulang maging hindi komportable. Ano ang sinasabi mo? Ikaw ang may problema.
Galit na sigaw ni Rose. Kung hindi ako nagkakamali, kamakailan lang ay nag-overdose ka ng mga supplements at ito ay isang napakamahalagang uri. Tuloy-tuloy na sinabi ni Jack, hindi pinansin si Rose, ngunit sobra ang iyong pag-inom, nagdulot ito ng matinding internal heat, bukod sa nosebleed, nagkaroon ka rin ng pamamaga at pananakit. Ngunit sobra ang iyong pag-inom, nagdulot ito ng matinding internal heat, bukod sa nosebleed, nagkaroon ka rin ng pamamaga at pananakit ng gums, insomnia, mga panaginip, mapait na panlasa sa bibig at iba pang sintomas, tama ba? Nagpakita ng pagkabigla sina Huling Tanaw ng Bundok at Mary. Tumpak na sinabi ni Jack ang lahat ng sintomas. Jack, paano mo nalaman ang tungkol dito? Nagdududa si Mary. Nag-aral ako ng traditional Chinese medicine. Sagot ni Jack, muling tumingin sa mangkok ng kabute, kaya makakasiguro akong 100% na ang sabaw ng kabute na ito ay may lason. At ito ay isang napakamatinding lason. Medyo naguguluhan ang mag-asawa. Ang staff ay commendat ng ilang beses. Tatay, nanay, hindi ba't lahat ng sinasabi niya ay totoo? Napanganga si Rose. Totoo ang mga sintomas. Hindi pa rin makapaniwala si Mary na ang isang batang bagong pasok sa kolehiyo ay may ganitong antas ng medisina. Lau Pablo Tapa, hanapin ang laboratorio upang suriin ang mga sangkap ng sabaw na ito. Oo, Pangulo, hindi pa rin ako naniniwala. Sinasabi mong may lason ang sabaw, bakit hindi ka apektado? Kanina kumain ka ng 3 malalaking lagok. Hindi ko akalain na napansin mo ako, kahit alam mo pang ilang lagok ng sabaw ang kinain ko. HMPH, sino ang nakapansin sa'yo? Huwag kang mag-isip ng labis. Ayos lang, bumalik tayo sa pangunahing usapan. Ang dahilan kung bakit hindi ako tinamaan ng lason ay dahil naghahanap si Jack ng dahilan. Batang lalaki, talagang mahusay ang iyong medisina, kaya mo pang gayahin ang lason ng kabute ng demonyo. Oh, sa wakas ay tumigil ka na sa pagpepeke. Tumingin si Jack sa kanya. Nakaalis na ang tao, syempre hindi na kailangan magpanggap. Habang sinasabi ito ng staff, inabot niya ang isang pistola na may silencer mula sa ilalim ng mesa ng pagkain, agad na binuksan ang baril, itinutok kay Huling Tanaw ng Bundok. Si Rose nang makita ang baril, natakot at sumigaw agad. Huwag sumigaw, kung hindi, babarilin kita. Banta ng staff, ayos na, hindi na ako sisigaw, huwag barilin. Huwag barilin ang tatay ko. Huho! Umiiyak si Rose habang nagsasalita. Natatakot din sina Lina at Mary sa tabi. Mukhang medyo kalmado si Huling Tanaw ng Bundok, nakasandal sa mesa, ang mukha ay madilim na nagsabi, ito ay isang plano ng pag-ambush. Tama, itinutok ng staff ang baril sa likod ng ulo ni Huling Tanaw ng Bundok. Huling Tanaw ng Bundok, si Pablo Tapat ay isang bihasang martial artist, hindi ko alam kung anong halaga ang kailangan ilabas, kaya't kailangan kong gumamit ng estratehiya. Huwag kang kumilos. Ang staff ay isang bihasang martial artist din. Habang nagsasalita siya, ang kanyang mga mata ay laging nakatutok sa galaw ng iba. Itinutok niya ang baril kay Rose at masungit na sinabi, ikuha mo ang telepono. Hindi naglakas loob si Rose na tumanggi. At ang mga telepono ng iba, 1, 2, 3, 4 na telepono ang itinapon sa mesa. Tanging si Jack ang nakatayo roon na hindi gumagalaw. Bata, hindi mo ba ako naririnig? Ikuha mo ang telepono. Itinutok ng staff ang baril kay Jack. Rose, tumakbo kayong lahat. Biglang sumugod si Huling Tanaw ng Bundok patungo sa kanya. Gayunpaman, wala siyang martial arts at ang staff ay isang martial artist. Ginamit niya ang isang sipa upang itulak si Huling Tanaw ng Bundok ng 4 o 5 metro. Bam! Asawa, umiiyak at sumisigaw sina Rose at Mary. Sa kasamaang palad, ang marangyang silid ay may magandang soundproofing, kahit na may putok ng baril sa loob ng silid, hindi maririnig ng mga tao sa labas. Mga walang muwang, nagtatawanan ng staff, lumapit kay Jack na may baril, telepono. Ikuha mo ito, bilang isang babaeng mamamatay, hindi ka sapat na kwalipikado. Ano ang sinasabi mo? Nagulat ang staff, papalapit na sa kamatayan, ano bang kalokohan ang sinasabi ng batang ito? Sobra kang nagsasalita, tiyak na hindi ka isang propesyonal na babaeng mamamatay. Walang pakialam na tono ni Jack, sino ang kailangan mong alalahanin? Nagtatawanan ng staff habang hawak ang baril, basta't makumpleto ang misyon, wala namang pakialam kung mag-enjoy ng kaunti. Kung gayon, ikinalulungkot ko, hindi mo matatapos ang misyon na ito. Matapos sabihin ito ni Jack, binuksan niya ang kanyang kamay, at diretsyong kinuha ang baril mula sa kanya. Naghahanap ka ng kamatayan. Nang makita ng babaeng mamamatay na naglakas loob si Jack na kunin ang baril, kumislap ang kanyang mga mata ng malamig na liwanag, agad na pinindot ang gatilyo ng walang pag-aalinlangan.
Umugang ang putok sa pribadong silid. Hindi katulad sa pelikula, kahit na may silencer, malakas pa rin ang tunog ng baril. Sumigaw ng takot sina Rose at Lina. Ngunit ang eksenang inaasahang may dugo na sumabog ay hindi nangyari. Ginamit ni Jack ang kanyang palad upang balutin ang dulo ng baril, ang buong palad ay nanatiling buo, tanging ilang usok ng pulbera ang lumabas mula sa mga daliri. Paano ito posible? Nagulat ang babaeng mamamatay. Tungkol dito, hindi rin maintindihan ni Huling Tanaw ng Bundok. Paano kayang mainto ng kamay ng tao ang bala? Sumpa, walang pag-aalinlangan na pinindot muli ng babaeng mamamatay ang gatilyo. Bang! Matapos ang tatlong sunod-sunod na putok, tiyak na alam ng babaeng mamamatay na naiputok ang bala, ngunit sa isang dahilan, ang kamay ni Jack ay nananatiling buo, at ang kanyang mukha ay walang emosyon. Gusto sanang hilahin ng babaeng mamamatay ang baril, ngunit ang lakas ni Jack ay masyadong malakas kaya't hindi siya makagawa ng anuman. Hindi ako naniniwala. Gusto ng babaeng mamamatay na pindutin ang gatilyo, ngunit biglang, bang, ang baril, ang kanyang kamay ay nagkalat, siya ay sumigaw at nahulog sa lupa. Ang kamay ko, ang kamay ko. Hawak ng babaeng mamamatay ang kanyang kanang kamay na puno ng dugo, sumisigaw siya sa lupa. Ang pamilya HA at si Lina ay nagulat. Ano ito? Ano ang sitwasyong ito? Huwag tumingin. Lumapit si Jack at tinakpan ang mga mata ni Lina. Ang payat na katawan ni Lina ay bahagyang nanginginig, at biglang may isang init sa kanyang puso. Jack, okay ka lang ba? Huwag tumingin. Lumapit si Jack at tinakpan ang mga mata ni Lina. Ang payat na katawan ni Lina ay bahagyang nanginginig, at biglang may isang init sa kanyang puso. Ngunit sa puting palad ni Jack, huwag ng pag-usapan ang pagdurugo, kahit na hindi ito nagkaroon ng gasgas. Matapos malutas ang panganib, agad na itinaas ni Huling Tanaw ng Bundok ang upuan upang hampasin ang babaeng mamamatay na nawalan ng malay, at pagkatapos ay pumunta upang suriin ang kalagayan ni Jack. Si Rose ay nakipag-ugnayan kay Pablo tapat gamit ang telepono. Jack, ang kamay mo. Paulit-ulit na ibinabaligtad ni Huling Tanaw ng Bundok ang kamay ni Jack na may labis na pagkamangha sa kanyang mga mata. Tito HA, Tita Mary, buti na lang na na-jam ang baril niya, okay lang ako. Kusang ipinaliwanag ni Jack na may ngiti sa kanyang mukha. Badong bata, kung may nangyari sa iyo, paano ko maipapaliwanag kay nanay mo? Umiiyak si Mary, natatakot na niyayakap si Jack. Noong mga oras na iyon, napaka-urgent ng sitwasyon, hindi ko naisip ang marami. Sabi ni Jack na may ngiti. Pagkalipas ng ilang sandali, si Pablo tapat ay humahadjejek na tumakbo papunta na may labis na pagsisisi sa kanyang mukha. Pasensya na, Chairman, ako ang may pagkukulang. Umupo si Huling Tanaw ng Bundok sa upuan at nagwagayway ng kamay na nagsasabing, hindi kita sinisisi, ako ang nahulog sa kanilang bitag, at saka, Lolo Pablo, tungkol sa sabaw ng kabute. Talagang may lason. Sulyap ni Pablo tapat kay Jack sa tabi. Ayon sa mga tauhan ng laboratorio, ang kabute sa sabaw ay ang demon hand mushroom. Mula sa linam, ito ang pinakamatinding lason. Ilang taon na ang nakalipas, ipinagbawal ang pagbebenta nito, kahit ang mga lokal na tao sa linam ay hindi naglakas loob na hawakan ito. Lahat ay nagulat na tumingin kay Jack, lalo na si Rose na naisip ang mga sinabi niya kanina, ang kanyang mukha ay nag-init. Jack, kaya pala ang mga sinabi mo ay totoo, pasensya na, Tito HA, nagkamali ako sa iyo. Diyos ko, Kuya Ty LC, ang galing mo, sadyang nagkataon lang, hindi pwede. Ang ganitong laso na kabute, Jack, kailangan kitang dalhin sa ospital para magpa-check up. Biglang nakaramdam si Jack ng labis na pagkaabala. Walang magawa, masyadong matigas ang ulo ni Mary, kahit si Huling Tanaw ng Bundok ay nagpilit na ipasuri siya, kaya't napilitan siyang sumama. Ang babaeng mamamatay ay nahuli ng pulis pagkatapos. Ang hotel ay nag-ulo, at ang manager ay kailangang managot sa loob ng gabi, at nawalan din ng trabaho. Rose Garden Villa. Si Rose at si Linda ay umakyat ng maaga. Ang mga nangyari ngayong gabi ay talagang nagdulot sa kanila ng labis na takot. Si Hector Sandy at si Pablo Nilo ay magkasama sa isang talakayan tungkol kay Nina Dalisay. Hindi pwedeng mangyari. Nang pag-usapan ng tungkol sa pagharang ni Nina Dalisay sa baril gamit ang kamay, si Pablo Nilo ay tumanggi ng may katigasan. Sa ganyang kalapit na distansya, hindi pwedeng hamarang ng bala ng walang anumang pinsala, kahit ang isang master ng martial arts ay hindi makakagawa nito, maliban kung siya ay isang legendary martial arts master na may kakayahang mag-refine ng chi para sa proteksyon. Biglang sinabi ni Hector Sandy, kaya, may problema ba talaga ang baril?
Tumahimik si Pablo Nilo. Alam niyang ang hypothesis na ito ay medyo pilit, paano magiging madali ang pagbara ng baril ng isang assassin, at paano pa ang pagbend ng baril. Pero masyadong bata pa si Nina Dalisay, hindi siya pwedeng maging martial arts master. Lau Pablo, makipag-ugnayan sa pulis bukas ng umaga, gusto kong malaman kung sino ang gustong pumatay sa akin sa lalong madaling panahon. Opo, Pangulo. Mula sa ospital pa uwi, halos 12 oras na. TIU Thin, salamat sa iyo ngayong gabi sa pag-save sa buong pamilya ng tita. Sa isang Audi A8 sa tabi ng daan, ibinigay ni Mary ang bank card kay Nina Dalisay, medyo nahihiya na sinabi. Huwag mong sisihin si Tita Mary, talagang hindi ko alam kung paano kita pasalamatan, nandyan ang 300,000, ang password ay ang kaarawan ni Tita, kunin mo ito at bumili ng mga bagay na gusto mo. Kung sakaling kulang ang pera sa hinaharap, huwag mag-atubiling sabihin kay Tita Mary. Wala nang sinabi si Nina Dalisay, direkta niyang tinanggap ang card at ipinasok ito sa bulsa ng kanyang jacket. Salamat, Tita Mary. Si Mary ay bahagyang ngumiti, ang batang ito ay hindi mayabang at tapat, talagang gusto siya. Ngunit hindi umuwi si Nina Dalisay sa Rose Garden kundi pumunta sa barbecue shop ni Limi. Ang gulo ngayong gabi ay nagdulot sa kanya ng kakulangan sa pagkain. Nang dumating siya sa tindahan, si Limi ay abala sa pagkuha ng karne ng baka at manok na dinala kaninang hapon, nagsisimula ng maghanda para sa gabi. Upang mapagsilbihan si Nina Dalisay, ang barbecue shop na ito ay naging isang maliit na tindahan, mahusay ang kakayahan ni Limi, at ito ang pangunahing dahilan kung bakit madalas bumisita si Nina Dalisay dito. Ngunit sa mga pagkain sa mesa, nakita ni Nina Dalisay ang isang sangkap na napakapamilyar. Kay Thursday Ton, isang nakakalaso na kabute mula sa linam. Anong nangyayari, TIU Thin, hindi ba bagay sa panlasa mo ang mga pagkaing ito? Si Limi, na nakasuot ng apron, ay nakatayo sa isang tabi, ang kanyang mga mata ay maliwanag, hindi mukhang age. Chow chua bao githy mo nai, di may. Kinuha ni Nina Dalisay ang chopsticks, kumuha ng isang piraso ng Kay Thursday Ton at isinubo ito. Maganda, at ito ay Kay Thursday Ton na hindi pa naluto ng maayos, mas malakas ang lason. Narinig ni Limi na tinawag siya ni Nina Dalisay na Tita Lee, agad siyang ngumiti at sinabi, ito ay sariwang kabute na kinuha ko mula sa isang pamilyar na may-ari, gawa sa linam, higit sa 100 yuan bawat kilo, napakamahal. Talaga, Tita Lee, nagastos mo ang pera. Patuloy na kumain si Nina Dalisay ng karne na may kabute. Sa totoo lang, kahit na ang Kay Thursday Ton ay may lason, talagang masarap ito. Ang isang karaniwang tao ay hindi kailanman makakatikim ng ganitong masarap na pagkain, isang kagat lang ay mamatay sa lugar. Anong gastos, lahat ay pera mo. Si Limi ay ngumiti ng taos puso, siya ay tumutukoy sa nangyari ilang araw na ang nakalipas nang ibigay ni Nina Dalisay sa kanya ang ay. Anong nangyayari, TIU Thin, hindi ba bagay sa panlasa mo ang mga pagkaing ito? Doon sa lugar kung saan ako bumibili ng agahan, sa agricultural market ng Sivan. Sabi ni Laimay, sige. Tumango si Nina Dalisay ngunit may kaunting lamig sa kanyang mga mata. Matagal nang kumakain ang batang ito, bakit wala namang nangyayari? May mali ba? Sa barbecue shop ni Laimay, may higit sa 10 customer na nakaupo sa paligid. Sila ay mga tauhan ni White, inutusan na subaybayan si Nina Dalisay. Nang makita nilang kumakain si Nina Dalisay ng Kay Thursday Ton, ang dalawa ay sobrang natuwa, ngunit pagkatapos ng ilang sandali, si Nina Dalisay ay walang problema, ang kanyang mukha ay nananatiling mapula. Pagkalipas ng ilang sandali, nalaman ni Nina Dalisay mula kay Laimay na mayroon pang isang Kay Thursday Ton sa likod ng kusina. Nagmungkahi siyang tingnan ito, pagkatapos ay umalis sa kanyang upuan at pumasok sa likod ng kusina. Dalawang CNO ang dumating upang suriin ang sitwasyon. Baka si Laimay ay nagluto ng kabute ng masyadong maigi. Isang tauhan ang kumuha ng chopsticks, naglaro sa natitirang kalahating plato ng stir-fried na kabute. Narinig ko na ang ganitong kabute ay kung niluto ng maigi, nawawala ang lason. Maaari, ang isa pang tauhan na hindi pa kumakain ng hapunan ay kumuha ng isang piraso ng kabute at inilagay ito sa kanyang bibig. Susubukan ko. Oh, napakasarap, napakasariwa. Putang ina, nababaliw ka ba, naglakas loob kang kumain nito? Anong ikinabahala mo, kumain na ang batang iyon ng matagal? Ang tauhan na kanina ay pumuri sa lasa ng Kay Thursday Ton ay biglang nakaramdam ng pagkahilo, bigla siyang nakakita ng maraming
No corresponding translation found. No corresponding translation found. No corresponding translation found. Narinig niya ang ingay sa labas, kaya tumakbo siya palabas kasama si Laimay upang tingnan, at natagpuan ang isang tauhan na nakahiga sa lupa, may bula sa bibig, nanginginig ang buong katawan, at medyo asul ang kulay ng balat. May isa pang tauhan na may hako, nakayuko sa tabi niya, mukhang labis na nag-aalala. Agad na nakilala ni Nina Dalisay na sila ang 2 taong nagnanakaw ng tingin sa kanya habang siya ay kumakain kanina. Anong nangyayari? Si Laimay ay natatakot, agad na tumakbo. May isang tao na tumawag ng ambulansya na nagsabi, mukhang ang batang ito ay kumain ng ilang piraso ng kabute at naging ganito. May lason ba ang kabute mo, ma'am? Imposible, itinuro ni Laimay. Putang ina, ang tauhan na may hako mula sa lupa ay biglang tumayo, itinuro si Laimay at nagalit, ito ay dahil sa iyo, naglagay ka ng lason. Ang mga kabute sa plato ng karne ay hindi mga karaniwang kabute, ito ay mga lason mula sa linam. Labis na nag-aalala, higit sa 10 pares ng mata ang nagulat na nakatingin kay Laimay. Anong nangyayari? Bola! Si Nina Dalisay ay ngumiti ng malamig, kung talagang mga nakakalaso na kabute, makakapanatili pa ba ako dito at makipag-usap? Pagkatapos ay kinuha niya ang plato, isinubo ang natitirang mga kabute at ngumunguya ng mabuti. Matapos maghintay ng ilang sandali, nang makita niyang wala namang kakaiba, si Laimay ay nakahinga ng maluwag. Tungkol dito, ang tauhan na may hako ay walang masabi. Itinuro si Laimay at sinabing, ikaw ang naglagay ng lason. Ang mga kabute sa plato ng stir-fried na kabute na ito ay hindi mga karaniwang kabute, ito ay mga nakakalaso na kabute mula sa linam. Imposible. Itinuro ni Laimay si Nina Dalisay at sinabi, kakain lang siya ng kalahating plato, wala namang nangyari, paano ito magkakaroon ng lason? Putang ina. Talagang si White, ang taong hindi alam ang kanyang hangganan. Ang mga mata ni Nina Dalisay ay nagpakita ng puot. Akala niya ay bukas ng umaga ay pupunta siya sa palengke upang hanapin ang nagbebenta ng gulay para mag-imbestiga, ngunit ngayon ay mukhang hindi na kailangan. Viti, ang kapatid ko, napakatrahedya ng iyong kamatayan. Sa puntong ito, ang tauhan na may hako ay lumuhad sa lupa, humihingi ng tawad sa kanyang kasabwat na na-poison. Huwag mo akong saktan. Ipagpatuloy mo, gusto ko pang tanungin kayo, mula nang pumasok ako sa restaurant, palagi kayong nakatingin sa akin, at kumakain ng aking pagkain, ano ba talaga ang gusto ninyong gawin? Kung talagang mga nakakalaso na kabute, makakapanatili pa ba ako dito at makipag-usap? Hindi, hindi, hindi. Hindi si Kiyo, hindi ko alam kung sino ang sinasabi mo. Bumalik ang doktor mula sa emergency department at nagbigay ng paunang diagnosis. Akala niya ay bukas ng umaga ay pupunta siya sa palengke upang hanapin ang nagbebenta ng gulay para mag-imbestiga, ngunit ngayon ay mukhang hindi na kailangan. Siya ay may prinsipyo sa kanyang mga gawain, walang pangalawang pagkakataon. Sa puntong ito, ang tauhan na may hako ay lumuhad sa lupa, humihingi ng tawad sa kanyang kasabwat na na-poison. Huwag mo akong saktan, kuya, huwag mo akong saktan, sasabihin ko ang lahat. Si Kiyo, siya mismo ang nag-utos sa akin, ang kay Thursday Ton ay siya ring inutusan niyang ipagbili kay Limi, pakiusap, huwag mo akong saktan, huho. Ang puot ay kumikislap sa mga mata ni Nina Dalisay. Siya ay may prinsipyo sa kanyang mga gawain, walang pangalawang pagkakataon. Si White ay dapat magbayad para sa kanyang mga aksyon. Lampas na ng 1 oras ng umaga, sa Diamond Club, si White at ang kanyang mga kasama ay masayang nag-e-enjoy sa isang pribadong silid. Kiyo, sabi ni Liti na nakita niyang kumakain si Nina Dalisay ng kamay ng demonyo, malamang ay nakatagpo na siya kay Hades, haha. Sabi ng isang gunggong na may blonde na buhok na si Dario Cale habang hawak ang baso ng alak at tumatawa. Yung batang yan, hindi pa nga lumalaki ng maayos, gusto nang makipag-away sa akin. Si White ay nakaupo sa sofa na may hawak na gintong kutsilyo na lulunod sa usok ng sigarilyo. Ang kanyang kasintahan na si Vera ay nakadapo sa kanyang mga bisig, nakangiting nakakaakit, Kiyo, nadamay si Limi sa usaping ito, ano ang balak mo sa tindahan ng inihaw na karne na iyon? Mag-hire ng isa pang tao para sa negosyo, mataas ang bilang ng mga customer sa THUNG Twinuet, hindi tayo magkukulang ng tao. Sabi ni White sabay binalik ang abo ng sigarilyo sa makinis na hita ni Vera. Sa pagkakataong ito, narinig ko na si Limi ay may isang anak na babae na ang pangalan ay Lina. Nakita ko na ang mga litrato, maganda ang katawan, sino sa inyo ang makakapagdala sa kanya sa akin? Kiyo, ako ang pupunta, ako ang pinakamagaling sa ganitong mga bagay.
Agad na ibinaba ni Dario Cale ang baso ng alak na kalahating ininom, sabik na nagsabi, si Limi, ang asawa niya ay si Tony Bayani, may utang pa siya sa kumpanya natin ng ilang daang libo, yung sag-alero na iyon, huwag nang pag-usapan ang pagbebenta ng anak, kahit na ibenta ang asawa, hindi siya mag-aalangan. Hahaha. Umuugong ang tawanan sa pribadong silid. Sige, Dario Cale, kung ngayon ay ibibigay niya ang anak na babae, papatawarin ko siya sa ilang daang libong interes. Nakangiting sabi ni White. Sige, Ankiyo. Agad na tinawagan ni Dario Cale ang kanyang mga tauhan para tawagan si Tony Bayani. Sa simula, ayaw ng lalaki sa kabilang linya, ngunit nang kunin ni Dario Cale ang telepono at bantang kaunti, wala siyang magawa kundi sumunod. Sa hindi nagtagal, isang matabang lalaking nasa gitnang edad na may mga bilog sa ilalim ng mata ang dumating sa sikat na Diamond Club kasama ang isang dalagang estudyante na purong-puro at kaakit-akit. Si Lina ay may taas na 1 metro at 68 sentimetro, may hugis itlog na mukha na maputi at pino, makinis at kaakit-akit na balat, ang mga labi na parang seresa na hindi nilagyan ng lipstick ngunit namumula at basang-basa, at ang mga binti ay mahahabang maganda, na nakakuha ng maraming mapanlikhang tingin sa foyer ng Diamond Club. Tatay, baka maghanap ka na lang ng ibang tao na tumulong. Nararamdaman ni Lina ang panganib, kung hindi dahil sa biglaang tawag mula sa kanyang ama na nagsabing may kaibigan siyang lasing na nangangailangan ng tulong, paano siya makakapunta sa isang lugar tulad ng Diamond Club? Lina, sasabihin ko sa iyo ng totoo, ang kaibigan kong ito ay makakatulong sa akin na yumaman. Nakita ito, pinigilan ni Tomas Haring Sayo ang kanyang pagkabahala at pinakalma ang kanyang anak na babae na sinabing, basta't maayos nating alagaan siya, hindi na tayo magkukulang sa pera sa hinaharap. Hindi na kailangang magmadaling umalis ng maaga at umuwi ng gabi ang nanay mo para kumita ng kaunting pera. Nang marinig ni Lina ang tono na tila pinapababa ang maliit na kita ng kanyang ina, hindi siya natuwa at sinabi, mula pagkabata, ang lahat ng bayad sa paaralan at mga gastusin ko ay siya ang nagbayad, mayroon bang naibigay na pera ang tatay sa bahay? Mas mabuti pang bayaran na ng tatay ang lahat ng utang bago siya makipagkita sa nanay. Habang nagsasalita, umiwas si Lina at gustong umalis. Agad siyang pinigilan ni Tomas Haring Sayo at nagmamakaawang sinabi, Van, anak, pwede mo bang tulungan ng tatay mo sa pagkakataong ito? Nangako ang tatay na kapag kumita siya ng pera, bibilhan ka niya ng kahit anong gusto mo. Matigas ang ulo si Lina pero hindi niya maikakaila ang kanyang tunay na ama, kaya't sumama na lang siya sa kanya patungo sa ikalawang palapag, sa isang marangyang silid. Sa pagpasok niya sa pinto, agad niyang naramdaman na may hindi tama. Ang mga tao sa loob ng silid, kung hindi man may makulay na buhok ay may mga sigarilyo sa kamay, yakap-yakap ang mga babaeng nakabihis ng paunti. Nang pumasok siya, muntik na siyang masuffocate sa amoy ng usok sa silid. Oh, dumating na si Sio. Nang makita siya ni Junicio Kerr, agad siyang lumapit. Masiyadong magalang ka, Ankay. Ngumiti si Tomas Haring Sayo, handang magsalita ng ilang salita kay Junicio Kerr upang magyabang sa harap ng kanyang anak na babae. Hindi niya inaasahan na dumaan si Junicio Kerr sa kanya at lumapit kay Lina, tinitingnan siya mula ulo hanggang paa, ito ba ang anak mo? Napakaganda, Tomas Haring Sayo, hindi ba't niloko ka ng asawa mo? Sa itsura mo, paano ka nagkaroon ng ganitong kagandang anak? Ha ha ha. Ang paligid ay napuno ng malalakas na tawanan. Ha ha. Ankay, masyado kang nakakatawa. Kailangan lang sumabay ni Tomas Haring Sayo sa tawanan, pagkatapos ay nagpasya siyang gamitin ang kanyang anak upang ilihis ang atensyon ng lahat. Kaya't yumuko siya at sinabi kay Lina, Van, ito si Ankay, batiin mo siya. Umiiyak na si Lina, pinigilan ang kanyang kamao, at tinignan si Tomas Haring Sayo ng may galit, hindi ba't sinabi ng tatay na lasing ang mga kaibigan niya at humihingi ng tulong sa akin? Pero hindi naman sila lasing. Tungkol dito, nagulat si Tomas Haring Sayo. Si Junicio Kerr sa tabi ay nagkunwaring lasing, naglalakad na parang nakalutang at sinabing, oh, kapatid, tama ang tatay mo, lasing na ako. Haha, napakagaling ng acting ni Ankay. Mahigit sa 10 mga gangster, kasama na si White, ay masayang nanunood ng palabas. Aalis na ako, ikaw na lang ang manatili dito. Ibinato ni Lina ang isang pahayag kay Tomas Haring Sayo at umiwas na gustong tumakas. Pero ang pagkain na dinala sa bibig, paano papayagan ni Junicio Kerr na makatakbo es? Saan ka pupunta, kapatid alternasyon? Nandito ka na, uminom ka na kasama namin ng ilang baso. Ayoko uminom, pakawalan mo ako. Si Lina ay nagmamadaling lumaban, tumingin kay Tomas Haring Sayo na may mata ng pagmamakaawa.
Nakiusap si Tomas Haring sayo, Van, uminom ka na kasama nila ng ilang baso, kapag natapos na ang trabaho, ibabalik kita. Tomas Haring sayo, para sa anak mo na mag-alaga ng alak, hindi ka ba tao? Umiiyak si Lina, ang mga luha ay bumuhos sa kanyang mukha. Anak, bakit ka umiiyak? Huwag mag-alala, tutulungan kita sa iyong paghihiganti. Una, mabait na pinunasan ni Dionisio Care ang mga luha ni Lina, pagkatapos ay biglang sinipa si Tomas Haring sayo palayo. Sa loob ng silid, agad na umingay ang mga sigaw at hiyaw. Si Tomas Haring sayo ay bumagsak sa sahig, yakap ang kanyang tiyan, hindi makabangon. Tatay, si Lina ay nag-aalala. Haha, kapatid, sabihin ko sa iyo, utang ng tatay mo sa amin ay 4 na riyal, kasama ang interes ay 6 na riyal at 50 riyal, ibinenta ka na niya sa amin. Hahaha, walang pag-aalinlangan na tumingin si Dionisio Care kay Lina, ngunit dahil siya ay isang tao na gusto ni White, hindi siya naglakas loob na simulan, kaya tinitingnan na lang niya ito. Hindi ko ito pinaniniwalaan. Umiiyak si Lina na tila ang kanyang puso ay napiunit. Si Tomas Haring sayo ay masakit na nakaluhod sa sahig, hindi makasagot. Hinailan ni Dionisio Care ang buhok ni Lina, dinala siya kay White. Kapatid, matanda ka na, dapat mong bawasan ang pasanin ng pamilya. Sabi ni Ann Kiyo, basta't sumama ka sa kanya, hindi na kailangang bayaran ng tatay mo ang utang na interes, 2 riyal at 50 riyal na iyon. Sa madaling salita, basta't sumama ka kay Ann Kiyo, maaari kang kumita ng 2 riyal at 50 riyal. Ano, okay ba ang palitan na ito? Dahan daw ang tinukso ni Dionisio Care. Kung susubukan niyo akong saktan, hindi ako papayag. Sinubukan ni Lina na magmukhang matatag. Pero ang tapang ng isang estudyanteng babae ay talagang may hangganan, hindi natakot ang mga gangster at nagtawanan pa. Si White ay humihit-hit ng sigarilyo habang nagtatanong, kapatid, ang pangalan ba ng boyfriend mo ay Jack? Oo, ang boyfriend ko ay si Jack, magaling siyang makipaglaban. Sinubukan ni Lina na magpataw ng takot, pero hindi inaasahan, tumawa si White na parang nakarinig ng isang nakakatawang bagay. Ano, okay ba ang palitan na ito? Dahan daw ang tinukso ni Dionisio Care. Kapatid, matanda ka na, dapat mong bawasan ang pasanin ng pamilya. Sabi ni Ann Kiyo, basta't sumama ka sa kanya, hindi na kailangang bayaran ng tatay mo ang utang na interes, 2 riyal at 50 riyal na iyon. Si Tomas Haring sayo ay masakit na nakaluhod sa sahig, hindi makasagot. Kapatid, ang pangalan ba ng boyfriend mo ay Jack? Oo, ang boyfriend ko ay si Jack, magaling siyang makipaglaban. Sabi ni Dionisio Care, pero kahit gaano siya kagaling, isa pa rin siyang estudyante, mayroon kaming napakaraming paraan para patayin siya, pwedeng barilin siya, pwedeng banggain siya ng sasakyan, o pwedeng lasunin siya. Sabihin ko sa iyo, si Jack ay kasalukuyang nasa ospital, pero 8% na hindi na siya masasalba, hahaha. Si Lina ay nagulat, ano? Ospital? Ano ang ginawa niyo sa kanya? Tama na, tumahimik ka. Nakita ni Dionisio Care na lalong nagiging masaya, pinigilan siya ni White, pagkatapos ay nag-utos, lahat ng tao, umalis na. Sige, Ann Kiyo, mag-enjoy ka. Ngayon lang nag-wave si Dionisio Care, ngumiti at inakay ang lahat palabas. Si Tomas Haring sayo ay nahatak din palabas, habang naglalakad ay hindi tumigil sa pag-iyak, humihingi ng tawad kay Lina. Si Vera ay nakakita nito, wala na siyang magagawa kundi huminga ng. Bigla, isang pamilyar na mukha ang lumitaw. Nagulat siya, itinuturo si Jack, nanginginig, ikaw, buhay ka pa? Oh, mukhang may kinalaman ka sa pagpapalason sa akin. Ngumiti si Jack, nakatayo sa harap ng babaeng masyadong makapal. Pumunta siya upang humingi ng tawad kay White. Gayunpaman, hindi niya alam na si White ay nang-aabuso kay Lina sa loob ng silid. Hindi. Alam ko, hindi ako makikilahok. Alam ni Vera na nakakatakot si Jack, mabilis niyang itinapon ang sigarilyo, at nagmamadaling umiling. Nakita ang walang pakialam na pagdating ni Jack, agad niyang naramdaman na ang batang unibersidad na ito ay hindi kasing simple ng iniisip ni White. Sa pamamagitan ng pagkakataon, ang girlfriend mo ay nasa itaas, si White ay naghahanda ng saktan siya. Girlfriend ko? Naguguluhan si Jack, nag-iisip kung kailan siya nagkaroon ng girlfriend. Si Lina, hindi ba siya ang girlfriend mo? Sa loob ni Vera ay nag-aapoy. Lina, nagsimulang bumigat ang kilay ni Jack, mabilis siyang pumasok sa Diamond Club. Si Vera ay nagmamadaling sumunod sa kanya. Sa loob ng silid, si White ay umiinom ng isang baso ng alak, nakangiti habang nakatingin kay Lina. Tulong.
Tulong. Si Lina ay nakaluhod sa sulok parang isang pusa na walang magawa na sumisigaw. Ang mga luha ay parang mga perlas na naputol ang sinulid, patuloy na dumadaloy sa kanyang magandang mukha. Sumigaw ka, kahit na masira ang lalamunan mo, walang darating na tutulong, dito ang teritoryo ko. Inilabas niya ang kanyang kamay patungo kay Lina, ngunit hindi niya inaasahan na mabilis na nakaiwas si Lina, at nagmamadaling tumakbo patungo sa pinto ng silid. Sayang at dahil sa sobrang haba ng kanyang buhok, nahatak siya ni White. Bam! Isang malakas na sampal ang tumama sa mukha ni Lina na nagdulot sa kanya na mahulog sa sofa, nahihilo at hindi makilala ang direksyon. Putang ina, gusto mo pang maglaro ng taguan sa akin? Nilagok ni White ang kanyang laway sa sahig, handang umaksyon. Sa sandaling iyon, sa labas ng silid ay narinig ang kaguluhan, may mga sigaw, santukan, ngunit pagkatapos ng isang segundo, wala nang tunog. Junicio Kerr, anong ginagawa mo? Galit na binuksan ni White ang pinto, ngunit agad na nanigas ang kanyang mukha. Ang kanyang mga tauhan ay nakahiga sa pasilyo, umiiyak ng masakit. Isang pamilyar na batang mukha ang tumingin sa kanya. Kao, bakit ka nandito? White ay nakatitig kay Jack, ang taong bumalik mula sa kamatayan, parang nakakita ng multo. Naalala ko na ilang araw na ang nakalipas ay sinabi ko sa iyo na huwag galawin ang tindahan ng inihaw na karne ni Laimay, kung hindi ay papasabugin ko ang ulo ng aso mo. Mukhang hindi mo ito narinig, di ba, White? Ang presensya ni Jack ay labis na makapangyarihan, tinadyakan niya si Junicio Kerr at naglakad patungo kay White. Imposible! Maliwanag na kumain ka na. Bago pa natapos ni White ang kanyang sinasabi, biglang lumitaw si Jack sa harap niya na parang nag-teleport at malakas na sinuntok siya sa tiyan. Sa mga panloob na organo ng katawan ng tao, ang atay ang pinakamalambot. Pagkatapos ng suntok na ito, nagbuga si White ng malaking dami ng sariwang dugo, siya ay lumuhod sa lupa, sobrang sakit na hindi makapagsalita. Jack! Jack! Si Lina ay nahulog at umupo, nagulat na nakatingin kay Jack. Walang anuman, matulog ka na, huwag gumalaw. Biglang pumasok si Junicio Kerr kasama ang dalawang kasamahan sa pribadong silid. Huwag gumalaw. Ang taong ito ay hindi alam kung saan kumuha ng baril. Ang taong ito ay hindi alam kung saan kumuha ng baril. Sa baril sa kanyang kamay, mas kumpiyansa si Junicio Kerr, nakatitig kay Jack. Sigurado siya na kahit gaano pa kagaling ang kakayahan sa martial arts, isang bala lang ay sapat na para pumatay. Nako, paano ko nakalimutan na may baril si White? Nakatayo si Vera sa labas, tahimik na nag-isip na hindi ito maganda. Hoy! ACUNG, dalhin si Ann Kiyu sa ospital. Inutusan ni Junicio Kerr. Opo, Ann Kerr. Ang dalawang kasamahan ay handang umalis ngunit biglang umingay si Jack, walang sino man ang makakalabas dito ngayon. Putang ina, batang ito, akala mo ba ang baril sa kamay ko ay laruan? Binuksan ni Junicio Kerr ang safety ng baril at umusad ng dalawang hakbang, lumuhod ka. Sino ang pinapaluha mo? Ang anyo ni Jack ay kumislap, nag-teleport sa likod ni Junicio Kerr na parang multo. Tapos na, natakot si Junicio Kerr, nagmamadaling umiikot. Muli, nawala si Jack. Dugo-kill tumingin sa paligid ngunit hindi nakita si Jack kahit saan. Akala mo ba, kapag may baril ka na, hindi ka na matatalo? Isang pangkaraniwang hanggal, hindi mo alam kung gaano kakaina, sa mata ko, wala kang pinagkaiba sa isang kuto sa puno, madaling mapatay anumang oras. Ang malamig na boses ni Jack ay umuugong sa pribadong silid. Batang ito, papatayin kita. Dugo-kill ay humawak ng baril gamit ang dalawang kamay, nagpapaputok sa paligid. BNG BNG BNG. Pagkatapos ng sunod-sunod na putok, biglang huminto ang tunog, kasunod ay ang tunog ng mga buto na nababasag. Si Dugo-kill ay sumigaw ng masakit at bumagsak sa lupa, ang kanyang kaliwang braso ay nakaliko sa isang anggulo ng 90 degree, ang mga buto ay tumusok sa balat, ang dugo ay umaagos na parang batis. Ang baril sa kanyang kamay ay nahulog sa lupa. Kinuha ni Jack ito, at pinaputukan si White ng isang putok. BNG. Ang putok na ito ay nagdulot ng agarang kamatayan kay White. Si Vera at ang dalawang kasama sa tabi ay natakot at patuloy na sumigaw bago tumakbo palabas. Binuksan ni Jack ang 5 daliri at pagkatapos ay isinara ang mga ito sa hangin, ang tatlong tao ay agad na nahatak ng isang hindi nakikitang puwersa, mabigat na bumagsak sa lupa. Patawad, patawad. Kuya, wala kaming ginawang masama. Ang dalawang kasama ay walang tigil na bumangga ng kanilang mga ulo sa lupa. Sa isip nila, Tangina. Talaga bang estudyante sa kolehiyo ito? Bakit kapag naging malupit si Jack, mas brutal pa siya kaysa sa kanila?
Jack, pinilit din ako ng basurang si White na gawin ito, ako rin ay biktima, wala akong kinalaman dito. Si Vera ay humihingi rin ng tawad. May dahilan ng lahat at may-ari ng utang, wala akong interes sa inyo. Hindi man lang tiningnan ni Jack sila, itinaas ang kamay at nagputok muli na nagwasak sa ulo ni Dugo Cale. Ang dugo ay sumabog sa mukha ni Vera na nagdulot sa kanya ng labis na pagkabigla. Napaka-brutal. Ang lalaking ito ay tiyak na hindi isang karaniwang estudyante sa kolehiyo. Si White, na nagtagal sa ilalim ng lupa sa loob ng maraming taon, ay hindi man lang naglakas loob na pumatay ng ganitong paraan. Ang mga mata ng batang ito ay napakakalmado, parang nagpatay siya ng 2 insekto sa daan. Kung may magtanong kung ano ang nangyari ngayong gabi, alam na ninyo kung ano ang sasabihin. Sa puntong ito, kinuha ni Jack si Lina mula sa sofa. Ang dalawang kasama ay nagulat sa isang sandali. Si Vera ay nagsabi ng walang pag-iisip, nagkaroon ng alitan sina White at Dugo Cale. Sa galit ay kinuha ni Dugo Cale ang baril at pinatay si White, pagkatapos ay natakot sa parusa at nagpakamatay. Tama, tama, tama. Agad na sumang-ayon ang dalawang kasama. Maganda. Tumango si Jack, nasiyahan na niyayakap si Lina. Nakita ang mga nakahandusay na si Dugo Cale at White sa pool ng dugo, biglang naisip ni Vera ang sinabi ni Jack kanina. Sa katunayan, kahit na may makakita sa kanya, ayos lang, sa pinakamasama ay mag-aaksaya siya ng kaunting espiritual na lakas, gagamitin ang mahika upang burahin ang alaala. Nakita ang mga nakahandusay na si Dugo Cale at White sa pool ng dugo, biglang naisip ni Vera ang sinabi ni Jack kanina. Tandaan mo, ang pagdapo sa tindahan ng inihaw na karne ni Limi ay nangangahulugang sinisira ang aking kabuhayan, mag-ingat ka at puputukin ko ang ulo mong parang aso. Huwag mong isipin na nagbibiro ako. Uminom si Vera ng laway. Uminom si Vera ng laway. Ibinalik ni Jack si Lina sa tindahan ng inihaw na karne, itinapon siya kay Limi at umalis. Kahit na hindi siya mahilig sa pagpatay, ngunit siya ay nasa Little South Heaven sa loob ng 2,000 taon, ang bilang ng mga namatay sa kanyang mga kamay ay hindi bababa sa 8,000. Ang pagpatay sa dalawang maliit na ito ay mas madali pa kaysa sa pag-utot. Nang bumalik si Jack sa Rose Garden Villa, 2:30 na, naligo siya at bumalik sa kanyang silid. Marahil dahil sa paggamit ng espiritual na kamalayan kagabi na nagdulot ng pinsala sa kanyang yuan spirit, kaya nakatulog siya hanggang 10:00 ng umaga. Kuya Ty LC, gising ka na? Ngayon ay katapusan ng linggo, sina Rose at Linda ay nasa bahay. Ang dalawang magandang magkapatid ay nakasuot ng short sa bahay, nagpapakita ng kanilang mahahabang binti, nanonood ng TV sa sala. Nang makita siyang gising, mabilis na bumati si Linda, Kuya Ty LC, bakit ka gising ng huli ngayon, hindi ba't karaniwan ay gising ka na ng 5:00 o 6:00? Katapusan ng linggo, natutulog ng mahimbing. Inabot ni Jack ang ulo ni Linda, pagkatapos ay pumasok sa banyo para maglinis. Ang biglaang malapit na kilos na ito ay nagpasiklab sa mukha ni Linda, nagdulot ng pagkabahala sa kanyang puso. Hindi alam ni Rose kung bakit nang makita niyang mabait si Jack kay Linda, parang may hindi magandang pakiramdam sa kanyang puso. Talaga bang ako ay nakakainis? Sabi niya sa kanyang isip. Ang ulo ng nakababatang kapatid na babae ay kasing laki ni Linda, pareho silang malikot, at tuwing nagkikita sila, gusto niyang hawakan ang ulo ng nakababatang kapatid na babae kaya unti-unti itong naging ugali. Sa Little South Heaven, mayroon siyang nakababatang kapatid na babae na may karaniwang talento tulad niya, ngunit siya ay masipag. Dapat sabihin na, kahit na napakasigurado ng Earth, miss na miss niya ang Little South Heaven, sa katunayan, namuhay siya roon ng higit sa 2,000 taon, maraming mga kaibigan at alaala. Matapos maghugas ng mukha, lumabas siya. Si Linda ay parang isang maliit na kuneho na tumalon patungo sa kanya, hinayla siya patungo sa kusina. Isang masaganang almusal ang nakalatag sa mesa. Kuya Ty LC, tingnan mo, ito ang almusal na inihanda ni Rose para sa iyo. Siomai na may alimango, rice noodles, shrimp dumplings, at pati na rin ang mga utak ng toyo. Hindi alam ni Rose kung gusto mo bang maalat o matamis na utak ng toyo kaya inutusan ang kasambahay na ihanda ang parehong uri. Hindi alam ni Rose kung gusto mo bang maalat o matamis na utak ng toyo kaya inutusan ang kasambahay na ihanda ang parehong uri. Si Linda ay gustong ayusin ang relasyon sa pagitan ni Jack at Rose. Si Rose ay nananatiling may anyo ng isang prinsesa, kahit na mamatay ay ayaw magpakumbaba. Itinaas niya ang leeg na parang isang puting swan, at malamig na nagsabi, Jack, salamat sa pagligtas sa amin kahapon, maaari kang manatili dito hanggat gusto mo. Hindi ko sinabing gusto kong manatili dito. Kumuha si Jack ng isang siomai at inilagay sa kanyang bibig. Kuya,
Ano ang ibig mong sabihin? Gusto mo bang magpakaawa ako sa'yo? Hindi inaasahan ni Rose na hindi naiintindihan ni Jack ang sitwasyon, sinabi na niya iyon at hindi pa rin siya sumusunod. Ang tanga na ito, tuwing bumababa ka, nagtatampal ka ng malalakas na hakbang, kapag madilim na ay sinisara mo ang pinto, at palihim mong itinatapon ang mga sangkap na nilagay ko sa refrigerator, kung hindi dahil sa espesyal na dahilan, akala mo ba gusto kong manatili dito? Galit na tumingin si Jack kay Rose. Ikaw, kung gusto mo o hindi, mas mabuti pang umalis ka ngayong gabi. Pagkasabi nito, lumiko siya at humihingal na umakyat sa itaas. Rose, Kuya Ty LC, ikaw, oh Diyos. Si Linda ay talagang gustong ayusin ang relasyon ng dalawang ito, ngunit hindi inaasahan na hindi nagpakita ng respeto si Jack. Kuya Ty LC, kayo ba ni Rose ay may hindi pagkakaunawaan sa mga bati na nag-uugnay kaya lagi kayong nag-aaway? Posible rin. Sabi ni Jack nang walang pakialam. Ang asong ito ay syempre si itim na ahas na inaalagaan ni Rose, isang German Shepherd na nawalan ng tainga. Sa simula, ito ay pinapasiyal ng tagapag-alaga, ngunit mula nang lumipat si Jack, ang trabahong ito ay ibinigay sa kanya. Pagkatapos ng ilang beses, si itim na ahas ay nasanay na kay Jack at kapag nakita siya ay kumikilos ang buntot. Kuya Ty LC, sa totoo lang, si Rose ay napakabait pero dahil sa labis na pag-aalaga, nagkaroon siya ng kaunting ugali ng isang prinsesa. Ngayon ay naglalakad si Linda ng aso kasama si Jack, naglalakad sa paligid ng magandang hardin ng mga rosas. Tumingin siya kay itim na ahas at sinabi, si itim na ahas ay nakuha sa tabi ng daan noong bakasyon ng aming unang taon sa high school, ang dating may-ari nito ay isang baliw, ginamit ang gunting upang putulin ang kanyang tainga, nakita ni Rose na kawawa siya kaya dinala niya ito pauwi. Si Jack ay walang pakialam na tumango. Rose, bakit hindi ka nalang bumaba sa kusina bukas ng umaga, gumawa ng isang mangkok ng noodles para kay Kuya Ty LC? Bakit ako ang gagawa para sa kanya? Si Rose ay patuloy na nag-iisip tungkol sa nangyari kanina. Sa anumang kaso, nailigtas tayo ni Kuya Ty LC, pati na rin ang buhay ni Tito HA at Tita White, ito ay isang utang na loob. Sadyang nagwawala lang siya. Si Rose ay nagbulong. Rose, sa tingin ko ang dahilan kung bakit hindi pumayag si Kuya Ty LC ay dahil wala kang sinseridad sa iyong pasasalamat, ilang pagkain lang ang halaga, at higit pa, inutusan mo pa ang kasambahay. Paano ko maipapakita ang aking pasasalamat? Sa palagay mo ba ay gusto kong ipagkaloob ang aking katawan bilang kabayaran? Ayoko nga. Isipin mo, ang ibig kong sabihin ay ikaw ang magluto ng almusal, tiyak na makakapagpahanga ka kay Ty LC. Tiwalang sinabi ni Linda habang pinapalo ang kanyang dibdib. Sige, bukas ng umaga susubukan ko, nahihirapang sumang-ayon si Rose. Si Rose DTIU Thursday, sa kanyang buhay ay hindi pa kailanman nagluto para sa sino man. Kinabukasan ng umaga, humingi siya ng tulong at nagtanong sa kanyang tiyahin, at sa wakas ay nakagawa siya ng isang mangkok ng noodles na may itlog at kamatis, ngunit napagtanto niyang umalis na si Jack, halos magalit siya. Matapos kumain ng almusal sa food street, naglakad-lakad si Jack sa paligid ng Diamond Club. Dahil sa isang insidente ng pagpatay, ang club ay nasil, at may nakadikit na papel sa pinto na nagsasaad ng pansamantalang pagsasara ng negosyo. Gayunpaman, narinig niya ang mga sigawan sa loob. Patay na si White, Vera, sa isang babae tulad mo, paano mo mapapanatili ang Diamond? Kailangan mong pumirma ngayon, kahit ayaw mo. Isang malupit na tinig ang umabot sa buong lobby. Mahigit sa 10 tao mula sa sindikato ang nakatayo sa likod ng isang lalaking nakasuot ng suit, karamihan sa kanila ay may mga tato, at ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng kasamaan, mukhang mga tao ng sindikato. Tagadugo, ang tihay bang ninyo ay lumampas na sa hangganan, ang Diamond Club ngayon ay nasa pangalan ko, kahit mamatay ako, hindi ko ito ibebenta sa'yo. Nakatayo si Vera sa reception, nakatitig sa lalaking nakasuot ng suit, kung may lakas ka, patayin mo ako. Putang ina, akala mo ba hindi ko kayang gawin yon? Lumapit si Tagadugo, hinawakan ng leeg ni Vera, itinuro ang kontrata sa reception at sinabi, pumirma ka. Kung hindi, magpapadala ako ng tao dito 24/7 para sa natitirang bahagi ng buhay mo, dito ka kakain, iinom, matutulog, at magpapahinga. Sige, kung may lakas ka, nandito lang ako araw-araw. Bam! Sinuntok ni Tagadugo si Vera na tumilapon palayo, binigyan kita ng daan ngunit hindi mo alam ang iyong lugar. Ngayon ipapakita ko sa'yo kung gaano katindi ang tihay bang. Anong balak mong gawin? Nag-urong si Vera, ang kanyang bibig ay napiunit, dumadaloy ang dugo. Anong balak mong gawin?
Nag-urong si Vera, ang kanyang bibig ay napiunit, dumadaloy ang dugo. Vera, narinig ko na dati kang pinilit ni White. Sa mga nakaraang taon, hindi siya nagpalit ng tao, sigurado akong hindi ka naman masama. Si Vera ay nagngangalit ang mga ngipin at nakatitig kay tagadugo, galit na nanginginig ang kanyang buong katawan. Sa pagkakataong ito, dahan-daang bumukas ang pangunahing pinto ng Diamond Club. Anong nangyayari dito? Isang mausisang ulo ang sumilip at nagtanong. Si Jack iyon. Ikaw, biglang kumsuo ang mga mata ni Vera na parang nakakita ng tagapagligtas at sumigaw, Jack, umalis ka na. Bilisan mong tawagan ng pulis, gusto nila akong patayin. Ilang mga gangsters mula sa Sihaygang ang nagbabantay sa pinto at gustong paalisin si Jack. Pero nang marinig ang sigaw ni Vera, agad silang nagbago ng isip at hindi na pinakawalan si Jack. Ang batang ito ay tao ni White, dalhin siya dito, malalim na sabi ni Tomas de la Cruz. Si Jack ay napalibutan ng 4 na gangsters mula sa Sihaygang at dinala sa bulwagan. Hindi makatingin si Vera sa kanyang mga mata dahil ang kanyang sigaw na humihingi ng tulong kanina ay talagang ginamit si Jack. At si Tomas de la Cruz ay hindi makapaniwala na ang estudyanteng may batang mukha at inosente sa kanyang harapan ay ang taong brutal na pumatay sa leader ng Diamond Club. Batang iyon, nandito ka ba para kay Vera? Ano ang relasyon ninyo? Lumapit si Tomas de la Cruz at nagtanong na may interes. Ako at siya? Ano ang relasyon namin? Wala kaming relasyon. Tapat na sagot ni Jack, maliwanag na hindi nasiyahan si Tomas de la Cruz sa sagot na ito. Walang relasyon? Sigurado akong ikaw ang batang puti na pinapangalagaan niya sa paaralan. Malakas na sinabi ni Tomas de la Cruz at lumipat ang kanyang tingin kay Vera. Ayos lang, ang babaeng ito, nagdadala ng pera ng lalaki sa paaralan para maging matanda na kumakain ng batang damo. Ayos lang, sa ulo ni White ay may isang lunti ang damuhan. Hahaha. Hindi totoo, hindi totoo. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Matinding umiling si Vera, at pagkatapos ay niyakap ang hita ni Tomas de la Cruz. Kapatid Tomas, pakiusap, pakawalan mo siya, wala siyang kinalaman dito. Isa lang siyang estudyante, talagang mahusay umarte ang babaeng ito. Habang lalo siyang nagsasalita, lalo namang hindi pinakawalan ni Tomas de la Cruz si Jack, kaya't napilitan si Jack na kumilos. Ito ay isang hayagang balak. Umalis ka. Pinalayas ni Tomas de la Cruz si Vera, at pagkatapos ay naghanda na turuan si Jack ng leksyon upang pilitin si Vera na pumirma ng kontrata. Pero bago siya nakapagtaas ng kamao, binigyan na siya ni Jack ng isang sampal. Ang tunog ng pats ay kasing lakas ng tunog ng paputok at ang buong katawan ni Tomas de la Cruz kasama ang 2 pang-itaas na ngipin ay lumipad at tumama sa pader at hindi makabangon ng matagal. Ang grupo ng Sihaygang ay nagulat at hindi makapaniwala, hindi sila makapag-react. Bakit ang batang ito ay napakalakas? Siya ba ay isang superhero? Nakita ito ni Vera at lihim na huminga ng maluwag. Naglakas loob kang gamitin ako. Kapatid Jack, wala akong. Siyempre, hindi aaminin ni Vera, sa halip ay nagpakita siya ng inosenteng mukha. Patayin siya para sa akin. Narinig ang sigaw ni Tomas de la Cruz. Mahigit sa 10 gangster, ang ilan ay may dalang upuan, ang iba ay walang dala, ay tumakbo papunta sa kanya. Umalis, sumigaw si Jack. Ang sigaw na ito ay naglalaman ng isang daloy ng tunay na enerhiya na bumuo ng isang nakikitang shockwave na itinulak ang mga gangster ng Sihaygang. 16 na gangster ang nahulog sa lupa, sabay-sabay na may dugong umaagos sa kanilang mga tainga, patuloy na umuungol, may ilan pang nawala ng malay sa lugar. Si Jack ay nanatiling kalmado sa kanyang kinaroroonan. Si Vera ay nagtakip din ng kanyang mga tainga na may labis na sakit sa kanyang mukha. Buti na lang at nakatalikod si Jack sa kanya, kung hindi, maaari siyang mamatay sa pagkabigla. Ikaw. Si Tomas de la Cruz na nasa pinakamalayong bahagi, natatakot na itinuturo si Jack. Sinabi kong umalis ka, hindi mo ba naiintindihan? Sinulyap sa kanya si Jack. Umalis na, bilisan. Agad na tumakas si Tomas de la Cruz kasama ang kanyang mga tauhan kahit ang mga nawala ng malay ay dinala. Salamat, kapatid Jack, salamat sa iyong tulong. Lumuhod si Vera sa harap ni Jack, puno ng pasasalamat, mula ngayon, ako ang magiging babae mo. Umalis, akala mo ang galing-galing mo. Nagalit na sigaw ni Jack, at pagkatapos ay tumingin sa paligid, ano na ang nangyayari dito? Nasaan ang mga tauhan ni White? Lahat sila ay nasa ospital. Mahinang sagot ni Vera, kung ganun, aalis na ako. Lumiko si Jack at umalis. Sandali, kapatid Jack, kung hindi.
Dumaan ka na lang at pamahalaan ang Diamond Club. Sa aming mundo, ang sino mang malakas ang siyang nagiging leader. Dahil si White ay pinatay mo. Kumkum, patay na siya, kaya't ikaw na ang leader ng Baigang, ibibigay ko rin sa iyo ang bahagi ng Diamond Club, ano sa tingin mo? Walang halaga. Malamig na sagot ni Jack. Nagulat si Vera. Ang Diamond Club ay isa sa mga malalaking nightclub sa West City, kumikita ng ilang libong yuan sa isang gabi, kasama ang malapit na food street ng universidad. Hindi alam kung gaano karaming gang sa Qingzhou ang naiinggit. Dumating ang si Haigang ngayon upang kunin ang Diamond Club. Pero wala talagang interes si Jack. Inisip ni Vera na hindi naiintindihan ni Jack, kaya't ipinaliwanag niya ang mga benepisyo ng pagiging leader ng gang sa kanya. Kapatid Jack, basta't maging boss ka ng Baigang, walang sino man ang magkakaroon ng lakas ng loob na galawin ang barbecue shop ni Lia Hiwat. Sabi ni Vera, sobrang abala. Umiling si Jack, ngayon, gusto ko lang mag-aral ng mabuti. Medyo naubusan ng salita si Vera. Mag-aaral, makakapag-earn ba ng 1,000,000 bawat buwan pagkatapos mag-aral? Kung hindi, ikaw na lang ang maging leader. Sabi ni Jack, ano? Ako ang maging leader? Nagulat si Vera, isa lang siyang babae, ano ang kakayahan niya para maging leader ng club? Paano siya susundin ng mga tauhan? Hindi ba't ikaw ang nakapangalan sa club na ito, madali lang maging leader? Sabi ni Jack, tungkol dito, medyo nagdadalawang isip si Vera. Tungkol dito, medyo nagdadalawang isip si Vera. Nag-fake siya ng testamento ni White, ang Diamond Club ay napunta sa kanya, pero talagang hindi niya naisip na magiging leader siya. Habang iniisip ito, nagkaroon siya ng isang ideya. Kapatid Jack, kung hindi, ako na lang ang mamahala sa Diamond Club, ibabahagi ko sa iyo ang kalahating kita, pero kung mangyari ang katulad ng nangyari ngayon, kailangan mong tumulong sa akin, kung hindi, isa lang akong batang babae na walang matutuluyan. Sabi ni Vera na may kaawa-awang tono. Matanda ka na, ano pang batang babae? Sa isip ni Jack, natatawa siya, pero sa labas ay sinabi, bahala ka, pero huwag mo akong abalahin sa mga maliliit na bagay, wala akong oras. Talaga ba, kapatid Jack? Salamat, kapatid Jack. Patuloy na yumuko si Vera, naisip na ang pagsunod sa isang Diyos tulad ni Jack ay tiyak na magkakaroon ng magandang kinabukasan. Pagkatapos, nakuha niya ang contact information ni Jack at kusang nagpadala ng isang halaga ng pera, 3,000,000. Ito ay kalahati lamang ng nakasulat na pera ng Diamond Club. Maaaring isipin kung gaano kalakas si White sa kanyang kapangyarihan, pinipiga ang mga negosyante sa West City University area, kumikita ng napakaraming ilegal na pera. Bukod dito, ibinigay din ni Jack kay Vera ang isang kakaibang misyon. Tumulong sa kanya na bumili ng Guihao-sheng sa Lingnan. Gusto niyang kumain, at araw-araw pa. Ilang araw pagkatapos ng military training, nagdaos ng sports festival ang Qingzhou University. Ang clinical class 2 ay naging napakaingay. Patuloy na pumapasok si Jack sa klase araw-araw tulad ng dati, hindi natutulog sa mesa kundi nagbabasa ng nobela. Nakipag-usap na ang guro sa kanya, sinabing kung patuloy siya sa ganito, hindi siya makakapagtapos, sumagot siya ng mababaw at hindi masyadong nagmamalasakit. Jack, anong event ang gusto mong i-register? Isang magandang babae na nakasuot ng puting blouse na maayos at may bun na buhok ang lumapit kay Jack na may dalang registration form. Itinaas ni Jack ang kanyang ulo. Ang batang babae na ito ay si Vera, ang class president ng Clinical Class 2, narinig mula kina Pia Tiala at Tessa dakilang na siya ay mula sa Qingzhou, at ang kanyang pamilya ay napakalakas. Magre-register? Wala akong balak mag-register. Wala talagang interes si Jack sa sports festival. Hindi pwede. Matigas na sinabi ni Vera, inutusan ng advisor na lahat ng lalaking estudyante sa klase ay dapat mag-register ng kahit isang event, kahit si Paula Dahon ay nag-register para sa high jump, hindi ka pwedeng maging eksepsyon. Si Paula Dahon ay si Feng Xiaoban na may taas na 1 metro at 65 sentimetro, nag-register para sa high jump, HMM, medyo may kakayahan. Pero talagang wala akong interes. Ang sulok ng bibig ni Jack ay nagpakita ng isang ngiti ng kawalang gana. Para sa isang cultivator na nasa Yuanying stage tulad niya na makilahok sa palarong pampalakasan, kung sakaling masira niya ang record ng mundo, hindi ba't magiging napakaabala nito? Hindi sumuko si Vera, patuloy na pinipilit siya noong nag-e-ensayo tayo sa militar, ang lakas mo, natalo mo pa ang coach, bakit ayaw mong sumali sa palarong pampalakasan? Walang push-up sa palarong pampalakasan, kung meron, sasali ako. Sabi ni Jack, ikaw. Si Vera ay nagngangali. Tama na, Vera, ang taong ito ay walang diwa ng pakikasama, isang makasariling multo.
Sa puntong ito, isang tinig na malinaw na may halong pang-uuyam ang umabot, iyon ay si Deputy Class Leah Hiwat. Siya ay matangkad, maputi, may masiglang personalidad at labis na minamahal ng mga babae sa klase. Walang pagkakaiba kung nandyan siya o wala. Lumapit si Leah Hiwat kasama ang ilang mga lalaki, ngumiti at nagsabi, "Huwag mag-alala, nag-usap na kami ng silid katabi, ang ranggo ng Clinical Class 2 ay aming poprotektahan." Talagang nagpapangga. Bulong ni Feng Xiaoban kay Tessa Dakilang. Nagtataka si Tessa Dakilang, si Jack ay mahusay sa push-up, tiyak na hindi masama ang kanyang stamina, bakit ayaw niyang sumali sa palarong pampalakasan? Salamat sa suporta, Leah Hiwat. Ito ay utos ng tagapayo, lahat ay dapat magparehistro, kung hindi ka magparehistro, sasabihin ko sa tagapayo. Bakit ka ganyan kabala? Sige, magparehistro ka para sa akin, kahit anong kategorya. Sige, pero huwag kang maglaho sa oras na iyon. Siya ay nagdadalawang isip kung anong kategorya ang ipaparehistro para kay Jack. Lumapit si Leah Hiwat, kinuha ang ballpen, at diretsyong isinulat ang pangalan ni Jack sa kategoryang 100 meter sprint. Leah Hiwat, ikaw. Si Vera ay nagulat, bakit si Leah Hiwat ay nagparehistro kay Jack sa kategoryang 100 meter sprint. Si Jack ay mahusay sa push-up, malinaw na siya ay isang atleta na maaaring malakas sa stamina.